Ang lalaking ito ay si Guan Xiaochun, isang 4th-year student sa computer science. Bagamat 30 taong gulang na siya ngayong taon, wala pa siyang balak na magtapos. Naglalaro at nagsasaya kasama ang mga barkada niya, wala talagang magawa. Pumunta pa siya sa advanced math class ng mga second year. Umattend, tapos sinagutan niya pa yung math problem na tinuturo ng propesor. Sabi nila mahirap daw, pero tignan mo ang relax niyang itsura. Sino ba ang mag-aakala na balang araw, siya ang mamumuno sa isang sikat na e-commerce network sa buong rehiyon? Balita ko, 3 oras daw binutis ng propesor para masagutan to noon. Sinira niya ang 3 araw na record ng nauna sa kanya. Pero tingnan mo nga naman, 24 na minuto lang, sulat na agad niya ang sagot sa pisara. Unang pasok pa lang niya sa klase, gamulat na siya agad. Talagang tumatak siya sa isip ng mga tao. Pero isa lang naman ang pakay niya sa lahat ng ito, ang makuha ang loob ni Li Wei, ang campus bell ng batch nila. Pero kahit anong gawin niya, wala pa ring epekto kay Li Wei. Noong hapong iyon, habang kumakain ang tatlo sa kantina, biglang lumapit at tumabi sa kanila ang isang estudyanteng nagpapanggap na propesor. At kahit nahalata na ni Guan Xiaochun ang tunay niyang pagkatao, dahil sa sticker ng libro, hindi niya ito agad pinasinungalingan. Sa halip, hinayaan niya lang ito. Pero lalo pang lumaki ang ulo ng estudyante, at inaya pa siya nitong lumabas para kausapin ng sarilinan. Pinagsusulat siya nito ng sulat ng pangako, at pinagbabawalan siyang lumapit kay Li Wei. Nakita pa niya ang mayabang na tono nito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Guan Xiaochun at direktang ibinunyag ang sinungaling na ito. Nang mabisto ang tunay niyang pagkatao, hindi lang siya nahiya, kundi mayabang pa niyang inamin na siya ang boyfriend ni Li Wei. Binabalaan niya ito na lumayo sa girlfriend niya. Kung hindi, ipapatalsik ka raw niya sa eskwelahan. Pagkatapos, ikinuyong pa niya ang kanyang kamao at sinuntok ang sarili niyang mukha ng ilang beses, nagpanggap na biktima. Nang makita iyon, labis na nagulat si Guan Xiaochun. Ngayon lang siya nakatagpo ng isang taong walang hiya. Gamulong siya roon at sumigaw na sinaktan siya ni Guan Xiaochun. Sakto namang dumating si Li Wei. Kahit 100 bibig pa ang magpaliwanag, mahirap ng paniwalaan. Pati ang mga taga-administrasyon ng departamento ay naloko ng palabas niya. Isinisisi niya lahat ng kasalanan kay Guan Xiaochun. Kinabukasan, kumuha ng hagdan si Guan Xiaochun sa labas ng dormitoryo at inabot kay Li Wei ang isang bouquet ng bulaklak para humingi ng tawad sa nangyari kahapon, pero ayaw siyang pansinin ni Li Wei. Tinabig niya ang kamay niya at pumasok sa kwarto. Dahil sa pagkakatulak, nawalan siya ng balanse. Nawalan ng balanse ang hagdan kaya nadapa siya. Makalipas ang ilang araw, para makasali sa isang forum ng mga propesor, si Dr. Guan Xiaochun, isang nangungunang dalubhasa sa larangan ng AI, ay palihim na pumasok sa silid kasama ang mga kaibigan niya. Idinagdag nila ang kanilang mga pangalan sa listahan ng mga bisita at pagkatapos ay mayabang na ikinabat ang kanilang mga nameplate. Pumunta sila sa lugar kung saan gaganapin ang komperensya para hindi mahalata ang ginawa nila. Sinadya ng 2 kaibigan na iyon na banggain si Li Wei, ang nagboboluntaryo roon para maghatid ng pagkain. Nasa kanya ang listahan at dahil dito, naging maayos ang lahat. Huwag magpakita ng kahit anong kahinaan ngayon mismo nang iangat ni Li Wei ang kanyang ulo. Nakita niya si Guan Xiaochun na nakatayo roon. Akala niya ay sinusundan na naman siya nito ngayon. Pinaalalahanan ni Li Wei na mahalaga ang pagpupulong ngayon. Huwag kang mag-ingay. Nang marinig iyon, sinabi ng lalaki, "Teka, huwag kang magkamali. Mahalaga rin akong bisita rito ngayon." Pagkatapos ay mayabang na tinapak ang nameplate sa dibdib. Punong-puno ng mga tanong ang mukha ni Li Wei. Sinimulan niyang suriin ang listahan ng mga dadalo. Ngunit hindi inaasahan, lahat ng datos ay tumutugma. Nang nakapasok na si Guan Xiaochun sa bulwagan, sakalang tumakbo si Li Wei para hanapin ang ibang mga kaklase niya at magkumpara. Sa listahan, siya lang pala ang naloko. Wala naman ang pangalan niya roon. Kaya agad na tumakbo si Li Wei para hanapin ang guro sa disiplina, para maayos ang sitwasyon. Nang makita niyang hindi maganda ang lagay, dali-dali siyang tumayo at tumakbo papunta sa entablado. Pero sa kasamaang palad, hinaranggan siya ni Li Wei. Nakita niyang papalapit na ang mga gwardya. Pumiglas siya sa pagkakahawak ni Li Wei at tumakbo papunta sa entablado. Sinimulan niya ang kanyang talumpati ngayong araw. Ang pangunahing paksa ay ang sistema ng internet, at ang mga kategorya ay maayos na isinaayos. Nakakabighani pakinggan, upang gawing mas kapani-paniwala ang kanyang presentasyon. Kinuha pa niya si Li Wei bilang halimbawa. Sa harap ng lahat, mahusay pa siyang nagpatawa, para pumayag si Li Wei na maging girlfriend niya. Pagkatapos ng kanyang talumpati, dumating ang opisina ng dekano. Dinala siya sa opisina para kausapin at walang tigil siyang pinuna sa kanyang pagbaluktot. Nagpanggap ng mga dokumento ng paaralan, tapos tinanong ka pa kung may mga kasama ka pa. Pero kahit mamatay si Guan Xiaochun, hindi niya ipagkakanulo ang mga kaibigan niya. Kaya tinanggap niya ang parusa ng disciplinary board. Kusa siyang nagsulat ng letter of withdrawal. May balita na nag-withdraw na si Guan Xiaochun.
Agad na pumunta ang roommate niya sa computer lab para hanapin siya, pero kahit anong mangyari, kahit anong payo nila, hindi niya pinansin, at nagtuon lang siya sa paggawa ng software niya. Dahil hindi siya mapapayag, isa sa kanila ang pumunta sa disciplinary board para humingi ng awa para sa kanya. Nang oras na nabubulol siya sa pagmamakaawa, pinuntahan ng principal ang tatay niya para sabihing nagustuhan niya ang sermon ni Guan Xiaochun. Hindi niya pinayagang tumigil ito sa pag-aaral doon. Matapos ang ilang araw na pagpupursigi, natapos din ni Guan Xiaochun ang unang chat software. Matapos maghintay ng ilang sandali, may isang user na nakipag-ugnayan sa kanya gamit ang software. Inyaya pa siya nitong makipaglaro. Nang medyo lumuwag na ang mga gawain niya pagkaraan ng ilang araw, pinuntahan niya si Li Wei. Yayain kita sa Sabado ng gabi para panoorin ang banda ko. Narinig yan ng walang hiyang si Kia at nagalit ng husto. Nang makita ni Li Wei ang sitwasyon, nagpanggap siyang tumanggi. Pero noong Sabado ng gabi, pumunta pa rin siya para panoorin kang kumanta. Nang makita yan ng walang hiya, nagsimula siyang magselos. Pumunta siya sa silid ng makina at ninakaw ang hard drive. Pagkatapos, sinadya niyang itapon ang jacket ni Guan Xiaochun sa pinangyarihan. Para isisi sa kanya, gaya ng inaasahan, kinabukasan. Pagkarinig sa report, nag-imbestiga ng padalos-dalos ang mga pulis sa pinangyarihan. Tapos tumakbo para hanapin ang kaibigan niyang kasama sa kwarto para tumstigo, dinala rin siya sa presinto. Sa pagkakataong ito, lumapit ang isang babae at sinabi sa kanila, "Kung isisiwalat ko na nakita ko kagabi ang sospek, dadalhin ba siya?" Pero sinabi lang niya iyon, ayaw niya talagang ituro ang kriminal. Sa harap ng lahat, pagkatapos noon, pumunta siya para hanapin ang registrar at sinabi sa kanya, kagabi pagkatapos ng concert. Nakita niya ang gagong si Kia na may hawak na jacket ni Theo, patakbo sa building ng Computer Science Department. Dahil doon, nalinis ang pangalan ni Guan Xiaochun. Nang gabing iyon, muling nag-usap-usap silang tatlo sa kwarto tungkol sa paggawa ng website, nangangarap ng magandang bahay at magarang sasakyan. Nang mga sandaling iyon, ang gagong, si Kia na pinalayas na ng eskwelahan ay sumulpot sa pintuan nila. Bago umalis, hindi niya nakalimutang kutsain si Guan Xiaochun. Mag-aaral na siya sa Amerika, kayo naman dyan lang sa kanto. Narinig yan ni Guan Xiaochun, agad niyang sinagot. Huwag mong ipapahiya ang mga Chino, sabi niya sabay sara ng pinto at pinalayas siya. Mula noon, nag-focus si Guan Xiaochun sa paggawa ng software. Hindi nagtagal, natapos na ang demo version. Kailangan na lang ng sistema ng pagkakakilanlan at forum, para maging kumpletong software. Kinabukasan, pinuntahan nito na si Guan Xiaochun, para bilhin ang software mo sa halaga ng isang Mercedes. Pero naunawaan niya na si Ching Chun ay hindi agad tumanggi. Kahit ano paman, ito ang kanyang pinaghirapan at ideal. Bakit naman niya madaling ibebenta ito? Pagkaalis ni Tuna, nakarating na rin si GLA. Nang malaman niyang ang dalaga ay nag-alok ng isang Mercedes, at ayaw nitong ibenta, agad siyang sumunod kay Tuna, para kunin ang mamahaling sasakyan pagkatapos ng graduation. Nakita niyang ang anak niya ay, matagal nang walang trabaho ang tatay ni Hiu. Kaya naman humingi ng tulong si Zon para makapagtrabaho siya sa isang paaralang sekundarya. Pero sa unang araw niya sa trabaho, tinuruan niya ang mga estudyante na punitin ang mga libro nila. Sabi niya, kung may parte silang hindi gusto o hindi kailangan aralin, punitin na lang daw para gaman ang bag nila. Noong una, parang nagdududa pa ang mga estudyante. Pero dahil mukhang seryoso naman siya, pinagpupunit nila ang mga libro at kwaderno nila habang chini-cheer niya sila. Nang oras ng tanghalian, isang katrabaho niya ang tuwang-tuwang nagpakilala sa kanya ng pwedeng maging karelasyon. Tingnan mo, ang taong iyon ay isang guro rin sa paaralan. Mula sa ugali hanggang sa panlabas na anyo ay napakagaling. Nang una ay nagdahilan pa si Guan Xiaochun na may kasintahan siya para tanggihan. Pero ang mga kasamahan niya ay alam na ang ganitong klaseng palusot. Pinuri pa rin nila ng husto ang dalawa. Sinasabing para talaga sila sa isa't isa. Kaya naman, sa isang iglap ng pagkaimpeto ay pumayag siyang makipagkita. Pero nang magkita sila, parang gumuho ang mundo niya. Niloloko na naman pala siya. Naiilang na nakaupo ang dalawa na may isang upuang pagitan. Tahimik ang buong hapon pero nahuli sila ng tingin ng babaeng may bangs. Kaya kinabukasan, siya mismo ang gumawa ng siomai, at dinala para aipakin sa kanya. Nakita ito ng mga katrabaho niya, kaya nakihingi rin sila. Habang binibigyan niya ng siomai ang lahat, tinitigan na naman siya ng babae. Kinabukasan, habang natutulog si Guan Xiaochun, pinuntahan ulit siya ng babae at ginulat. Gusto pala siyang yayain ng babae na lumabas para kumain at mamasyal. Pero hindi na talaga kinaya ni Xiaochun ang ganitong sitwasyon. Kaya pagkatapos ng trabaho, agad niyang tinawagan ng kaibigan niyang si Wei Wenbin para palitan siya. Pero pagkakita pa lang sa likod ng babae, kumari pa na ng takbo si Wei Wenbin. Sinigawan pa nga siya nito.
Dahil wala nang ibang magawa, ginamit na naman ni Guan Xiaochun ang dati niyang paraan. Humingi siya ng tulong kay Li Wei. Alam niyang may problema ito. Agad naman siyang pumayag. Kaya kinabukasan, naroon na siya sa kantin ng paaralan, kumakain at nagkukwentuhan tungkol sa pag-ibig. Nasa likod niya ang babaeng may bangs, narinig ang dalawang magkapatid na nag-uusap na parang magkasintahan. Napag-alitan ng babaeng may bangs kaya binagsak niya ang tray ng pagkain sa sahig. Nakita siyang papasok sa kusina, nagkunwaring nakakatakot si Guan Xiaochun. Sinabi kay Li Wei na tumakbo at mag-ingat dahil baka kumuha ng kutsilyo si Racho at saksakin siya. Pagkatapos ay nagtawanan silang dalawa, kahit na nasa trabaho sila. Nasa loob man ng paaralan, nananaginip pa rin si Guan Xiaochun. Balang araw, magiging katulad siya ni Steve Jobs. Magtatayo siya ng isang brand na magbabago sa mundo. Ang kanyang paraan ng pagtuturo ay nakaakit din ng atensyon ng isang estudyanteng mahilig sa teknolohiya. Isang araw, inimbita niya si Liu He sa bahay niya. Itinuro niya ang mga litrato sa dingding at ikinwento sa kanya ang kanyang pangarap, pati na rin ang kwento ng Apple. Nang marinig ang kwento niya, tila natukoy na rin ng bata ang kanyang layunin. Nagtrabaho siya sa isang internet cafe at sinamantala ang kanyang libreng oras para mag-aral ng programming. Dahil sa mga pangarap mo, pinabayaan mo ang pag-aaral mo at balak mo pang huwag ng mag-aral sa kolehiyo. Nang malaman ito ng tatay ni Liu He, sobrang nagalit siya. Tumakbo siya sa paaralan para mapag-alitan si Guan Xiaochun. Nang hamupa na ang gulo, bumalik si Liu He kay Guan Xiaochun para sabihin sa kanya na gusto niyang magsimula ng sarili niyang negosyo, tulad ni Steve Jobs. Nang marinig iyon ni Guan Xiaochun, dinala niya si Liu He sa Tonho, ang paaralang pinag-aralan niya noon. Doon niya hinarap si Li Wei at niyaya itong lumabas. Habang kumakain, sinabi niya kay Liu He na ang kolehiyo ang pinakamagandang lugar para sa mga pangarap at talento mo. Umangat ka, ho. Kaya ang unang bagay na kailangan mong gawin ay makarating dito. Pagkabalik sa paaralan, nagdesisyon si Guan Xiaochun na magbitiw sa trabaho para ipagpatuloy ang kanyang pangarap, pero kahit matapang siya sa eskwelahan, pag-uwi niya, takot pa rin siyang mapag-alitan at mabugbog ng tatay niya. Maingat na naghanda si Guan Xiaochun at tinawag niya ang kanyang mga kasama para maghintay sa labas. Kapag may narinig silang ingay sa loob, agad nila siyang sasagipin. Akala niya haharapin niya ang matinding galit ng tatay niya. Ngunit laking gulat niya nang pakalmayin siya nito at pinaupo para makapag-usap. 30 anyos na raw kasi siya kaya hindi na siya nito mapapanatag na pabayaan lang siyang magpagala-gala. Kaya pinayuhan niya itong kung nahihirapan na ay tumigil na. At mag-aral na lang sa kanya ng paggagamot na siyang hanap buhay ng kanilang pamilya. Para may makain naman siya. Pero hindi pumayag si Guan Xiaochun. May sarili siyang pangarap at hindi siya basta-basta sisuko. Nang makita niyang nilukot nito ang race 8, nakakasulat niya lang. Sa sobrang galit ay dinampot niya ang Wallace Tambo sa ilalim ng mesa. Bugbugin mo ako, narinig ko ang sigawan. Ang mga kaibigan niya ay dali-daling pumasok para tulungan ang galit na ama ni Guan Xiaochun. Hindi na nila namalayang sinasaktan nila si Wei Wenbin ng husto. Nakita ito ni Guan Xiaochun kaya nagdahilan siyang dadalhin niya ito sa ospital, para silang tatlo ang makatakas. Habang ginagamot ni Guan Xiaochun ang sugat ng kaibigan niya, nagsimulang suriin ni Jia Lei ang software na kanyang ginagawa. Sa kanilang kasalukuyang kakayahan, malayo pa sila sa ibang mga kumpanya. Nang marinig iyon, dali-daling tumayo si Guan Xiaochun. Alam niyang mag-isa lang siya, hindi makakagawa ng isang bonggang plataporma. Kaya nitong mga nakaraang araw, tumitingin-tingin ako sa mga sikat na website para makita kung paano sila gumagana. Kailangan lang mahanap ang tamang paraan para makabuo sila ng maayos na plataporma para sa e-commerce. Pero ang problema ngayon ay ang paglabas-masok ng datos at ang paraan ng pagpapadala, na sa ngayon ay palaisipan pa rin para sa kanila. Kung wala silang datos ng mga customer, mahihirapan silang makabuo ng maayos na sistema. Nang marinig ito ni Jia Lei, sinabi niyang hindi naman mahirap iyon. Maaari nilang simulan ang pagsubok sa sistema ng kumpanya mo. Kung magiging maayos, maaari nilang makuha ang online sales. Pagkatapos, dalawa sa kanila ang lalapit sa amo mo. Nakipag-usap si Jia Lei tungkol dito, at hindi inaasahan na agad itong pumayag. At sinabi pa sa kanila na maging masigasig sa pagpapaunlad ng mga bagong ideya. Kinaumagahan, pinuntahan ni Guan Xiaochun si Li Wei, upang sabihin sa kanya ang kanyang desisyon na mag-resign, para sundan ang kanyang mga mithiin. Pagkatapos, nagsama-sama silang apat. Kumain tayo ng magkasama para ipagdiwang ang magandang balita. Tapos na ang lahat. Oras na para umuwi ang bawat isa. Mapilit si Guan Xiaochun na ihatid si Li Wei, kaya magkasabay silang naglakad. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa dormitoryo, at ang kamay ni Guan Xiaochun ay hindi mapakali. Sa huli, nahawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Li Wei,
At nagsimula sa sandaling iyon. Kinumpirma na nilang dalawa ang kanilang relasyon. Pero hiniling ni Li Wei na huwag muna niyang sabihin sa iba, dahil natatakot siya na malaman ito ng kanyang mga magulang. Magkakaroon ng masamang tingin sa kanya kahit ayaw niya sanang maglihim ng ganito. Pero dahil sa pakiusap ni Li Wei, pumayag din siya sa huli. Nang makabalik si Guan Xiaochun sa opisina, hating gabi na. Pero nagpursigi pa rin silang magpuyat para magawa ang sarili nilang programa. Pagkatapos ng isang nakakapagod na gabi, nabuo na rin ang una nilang online selling website. Sa panahon ngayon na mahigpit ang kompetisyon, ang mabilis ang siyang malakas. Kaya dapat nilang pahalagahan ang bawat segundo para masunggaban ang pagkakataong umangat. Kaya naman, kahit pagod na pagod ay hindi na humiga pa para magpahinga si Zon. Agad siyang lumabas para maghanap ng mga investor. At saktong nakita niya ang dating kaklase niyang babae, na nag-alok na bilhin ang software niya gamit ang isang Mercedes. Pagkakita pa lang sa kanya ay tinawanan na siya nito. Wala raw siyang pera tapos gusto pang maghanap ng investor. Parang nananaginip lang daw siya pero hindi ito pinansin ni Guan Xiaochun. Naniniwala akong may kakayahan akong makuha ang loob ng mga investor pero hindi pala ganun kadali ang buhay. Walang investor ang maglalakas loob na maglagak ng puhunan sa isang negosyong walang may pakitang kapital kaya umuwi siyang bigo. Nang akala niya'y wala ng pag-asa. Inilabas ni Li Wei ang perang pinapadala ng kanyang ina sa bangko para ibigay sa kanya bilang puhunan. Importante sa isang lalaki ang pride, kaya nang marinig niya ang sinabi ni Li Wei, agad niya itong tinanggihan. Kinailangan ko pa siyang kumbinsihin bago niya tanggapin tong pera. Tila naamoy niya na may karelasyon ang anak niya kamakailan. Pumunta ang nanay ni Li Wei para hanapin si Wei Wenbin para magtanong tungkol dito. Kasabay nito, pinakiusapan niya itong i-withdraw ang pera niya sa bangko para sa mga gawain, pero hindi niya alam na ang pera na ito ay matagal nang dinala ng kanyang paboritong anak para ipagkaloob sa lalaki. Pagkarinig nito ni Wei Wenbin, natahimik siya, pero kailangan pa rin niyang magpanggap na kalmado para harapin ito. Para sa nanay niya para hindi magduda ang nanay niya. Sinabihan niya ang nanay niya na mag-fill up muna ng form at nagdahilan na nitong mga nakaraang araw ay naglilipat ng pondo ang bangko nila, kaya wala masyadong cash doon. Kunan niya muna ang form na ito, at kailangan pang hintayin ang pagproseso ng bangko para sa pera. Pagkaalis ng nanay ni Li Wei, si Wei Wenbin, ay agad na tinawagan siya para ipaalam ang nangyari. Nang malaman ang sitwasyon, wala nang nagawa si Li Wei kundi lumapit sa nobyo para humingi ng tulong. Sinisikap niyang magpalusot sa kanyang ina para hindi mapansin nito ang bagay na ito. Pero sa loob ng isang buwan, kailangan nilang ibalik ang lahat ng perang iyon. Kung hindi, madidiskubre sila. Naiintindihan mo ba? Nanatili namang kalmado si Zon, niyakap siya at pananggakwan. Sa loob ng isang buwan, makakahanap siya ng sapat na pera para mabayaran ang kanyang ina. Kinabukasan, habang nag-aayos si Jia Lei ng kanyang computer, hindi niya mapigil ang magreklamo tungkol sa mamahaling computer. Ang mahal na computer na ito ay tinamaan pala ng virus at nawala ang lahat ng laman. Walang pakialam ang nagsasalita, may pakialam naman ang nakikinig. Nang marinig ni Guan Xiaochun ang pagtawag ni Jia Lei kay CA, isang bagong ideya ang pumasok sa isip niya. Agad siyang umupo, at gumawa ng antivirus at malware program ng gabing iyon din. Kinabukasan, kinopya niya ang buong program sa isang CD, at ibinigay kay Jia Lei para subukan. Nagtagumpay naman ito. Nang mga oras na iyon, may isang customer ang dumating na sumisigaw, at nagmamakaawang ayusin ang kanyang computer agad dahil kailangan niya ang kanyang data ngayong hapon. Nakuha na pala ito ng virus. Nang marinig iyon ng dalawa, agad niyang ipinakilala ang bagong gawa niyang antivirus software. Nagtanong lang ang kliyente kung maayos ba ito, at agad na bumunot ng 100 yuan para bumili. Tuwang-tuwa sila nang mahawakan ng unang kita. Naisip nilang ito na ang pagkakataon para kumita ng malaki. Bumulong si Jia Lei kay Guan Xiaochun na kailangan nilang mag-post sa mga forum, para mas marami silang maabot na tao. Hindi nga sila binaygo ng pagkakataon. Sa loob lang ng isang araw, kumita sila ng 2,000 yuan. Dahil dito, natitiyak nilang mababayaran nila ang 60,000 yuan sa tamang panahon. Kinabukasan, habang nasa opisina, biglang nakatanggap ng balita si Jia Lei, na may isang kumpanyang bibili ng kanilang antivirus software sa halagang 200,000. Sinabi rin ng kabilang panig na kung may proyekto silang kailangan ng puhunan, diretso na silang kontaken para sa negosasyon. Sa sandaling maibigay ang source code, mapapasa kanila na ang pera. Nag-appear ang dalawa dahil sa matagumpay nilang unang transaksyon. Dahil sa perang ito, hindi lang nila mababayaran ang utang sa nanay ni Li Wei, kundi may matitira pa silang kapital. Nang magtayo ako ng kumpanya, parang isang kisap mata, dumating na ang bagong taon. Si Liu He, ang dating estudyante ni Guan Xiaochun, ay sinundan din ang address.
Para hanapin ang kumpanya ng tatlong magkakasosyo na iyon, gusto niyang makipagtulungan sa kanila sa pagsisimula ng negosyo. Nang tanungin, nalaman nilang si Liu He ay huminto sa pag-aaral. Hindi pa nagtatagal. Akala ni Guan Xiaochun na huminto siya sa pag-aaral dahil sa mababang grado. Pero hindi niya akalain na maglalabas siya ng isang tumpok ng mga sertipiko ng pagkilala at isang tambak ng mga mahuhusay na transcript sa loob ng 3 taon sa kolehiyo. Palagi siyang nasa top 3 sa buong kurso. Sapat na ito para patunayan. Ikaw ay isang taong may kakayahan kaya naman ayaw mong sayangin pa ang kahit kaunting oras. Nakita ang kasalukuyang kalagayan ng dating guro. Si Liu He ay hindi napigil ang mawalan ng pag-asa at tuluyang tumalikod at umalis. Di nagtagal, ilang buwan na ang lumipas at ang pagpupulong sa seguridad sa internet sa buwan ng Agosto ay malapit ng maganap. Ang tatlo ay kumakain ng pansit habang nag-aalala dahil gusto nilang sumali sa pagpupulong. Sa pagkakataong ito para makipag-ugnayan sa mga mamumuhunan. Ngunit ang laki ng kanilang kumpanya ay masyadong maliit. Hindi sapat ang kakayahan para sumali kung hindi sapat ang kakayahan para sumali sa pagtitipon. E di gumawa ka ng sarili mong pagtitipon. Pagdating ng araw na iyon, may lalapit sa iyo. Ang mga salitang ito ni Wei Wenbin ay lumabas ng hindi sinasadya, ngunit nagbigay ito kay Guan Xiaochun ng bagong ideya. Maglulunsad siya ng sarili niyang pagtitipon, at iimbitahan niya ang mga big boss sa industriya. Sabi niya, gagawin niya. Tinawagan niya si Li Wei para tulungan siyang magsalin. Isinalin ang imbitasyon sa Ingles, tapos tinawagan ang media para ipaalam na iimbitahan niya si Steve Jobs para dumalo sa kanyang kumperensya para maging mas kapani-paniwala. Tumakbo siya papunta sa opisina ni Wei Wenbin para humingi ng tulong sa kanya sa pagkuha ng sponsor. Pagkakita pa lang sa kanya ng manager ng bangko ay agad na siyang pumayag. Talagang epektibo ang diskarte niya. Nakakuha siya ng VIP ticket. Dumalo siya sa conference ng Agosto at nakita niya silang naroon. Labis na nagulat si Tuna. Ang unang nagsalita ay isang batang negosyante. Mukhang pabaya at palagi na lang niyang binabanggit ang Amerika. Nairita si Guan Xiaochun at agad na tumayo para tumutol. Pagkatapos ay lumapit siya at kinuha ang mikropono at tinulak pababa ang taong iyon. Sinamantala ni Guan Xiaochun ang pagkakataon para ipresenta ang kanyang talumpati. Ang mga tagapakinig. Ang ilan ay minamaliit siya dahil sa kanyang kabataan at kayabangan. Ang iba naman ay pinupuri ang kanyang kakaibang ideya. Malaki raw ang kanyang potensyal. Pagkatapos ng komperensya ay ang salo-salo. Namangha si Tuna sa ipinakita niya ngayong araw. Kaya't pinuri niya ito ng husto. Itinuro pa niya ang lalaking naka-vest na dilaw sa malayo. Isa raw itong tito. Gustong-gusto niyang mamuhunan sa telekomunikasyon. Nitong mga nakaraang taon, marami siyang pinasok na investment sa ibang bansa. Kahit kilalang kilala sa industriya, napakababa ng loob niya at hindi mayabang. Lahat ng lokal na negosyante, nirerespeto siya. Kaya naman, sinubukan ni Guan Xiaochun na makipag-usap sa kanya, pero mukhang suplado ito. Parang wala itong pakialam sa sinasabi niya. Pinayuhan lang niya si Guan Xiaochun, na kung gusto nitong magtagumpay, kailangan nitong gamitin ang talino nito. Huwag lang umasa sa mga pakulo mo. Tapos tumayo at umalis kinabukasan habang nagliligpit si Li Wei ng makalat na opisina ng kumpanya. Ay tumawag ang kumpanya ng amo niyang naka-Amerikana na dilaw, para imbitahan sila sa isang meeting tungkol sa investment. Nang marinig ito, dali-daling bumangon si Guan Xiaochun at hinalikan sa pisngi si Li Wei. Saka tumakbo sa banyo para mag-ayos. Nagbihis din siya ng maayos para sigurado. Maagang dumating si Guan Xiaochun sa kumpanya ng kamiting nila. Tapos tumakbo sa banyo para ayusin ang sarili. Nagpalakas ng loob sa sarili sa loob ng banyo. May nagpahanap sa kanya ng papel. Naghanap si Guan Xiaochun pero walang makita. At nagmamadali na yung nasa loob ng banyo. Kaya pumitas siya ng 2 dahon sa halaman. Nang makita ng lalaki ang 2 maliliit na dahon, nag-alinlangan siya at muling humingi ng tulong. Hanapan mo siya ng 2 papel, bilis, naghihintay na ang mga kasosyo. Sa pagkakataong ito, tinitingnan mo ang kontrata sa kamay mo. Sa isang walang magawang tingin, sisihin mo ang sarili mo sa pagiging masyadong mabait. Hindi mo kayang tanggihan ang mga tao. Tinitingnan mo ang kontrata sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay kumuha ka ng 2 piraso, nilamukos, at ibinigay sa kanya. Hindi mo inaasahan na ang taong nasa loob ng banyo ay ang boss na hinahanap mo. Binabasa niya ang papel na ibinigay mo sa kanya. Habang nakangiti ng palihim, pagkatapos tulungan ng isang tao, si Guan Xiaochun ay agad na pumunta sa opisina ng presidente. Naghintay lang ako ng ilang minuto at dumating na siya. Dahan-dahan kong ibinigay sa kanya ang kontrata at humingi ng paumanhin dahil sa ilang mga aberya. Kulang daw kasi ang mga dokumento ng ilang hindi mahalagang pahina. Pero nang makita niya ang kontrata ay agad niya itong tinupi. At sinabing hindi na kailangang pag-usapan pa ito. Tapos tumayo at umalis. Nakita iyon ni Guan Xiaochun kaya dali-dali siyang tumayo at nagsabi, "Pakiusap, bigyan niyo po ako ng 5 minuto. Ipaliwanag ko lang po ng mabilis ang lahat.
hindi ko po kayo aabalahin ng matagal. Pero ayaw na siyang makinig ng amo niya. Ibinigay sa kanya ang kontrata at sinabing pirmahan na lang niya. 5 milyon ang papasok sa account sa loob ng 3 araw. Kung maganda ang kalalabasan nito, 20 milyon ang susunod na ipapa-invest niya sa atin. Medyo natulala si Guan Xiaochun sa agarang pagtatapos ng negosasyon. Pero agad din siyang nalunod sa tuwa ng tagumpay. Dahil yumaman agad, bumili siya ng Mercedes. Gulat na gulat si Jia Lei. Paano siya nakaasta ng ganoon? Wala naman siyang pera. Hindi ba siya nahihiya na iabot ang card niya sa staff? Doon lang sinabi ni Guan Xiaochun kay Jia Lei na nakatanggap siya ng 5 milyong investment mula sa partner nila. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa rin si Jia Lei. Pero nang kumalma siya, sinabi niya kay Hugh na hindi dapat sayangin ang pera ng tagsibol. Dapat itabi ang pera para sa negosyo. Kaya pumunta sila sa gusali sa sentro ng lungsod. Agad silang umupa ng isang lote para gawing opisina, pagkatapos ay nagsimulang kumuha ng mga estudyante ng computer science, mula sa mga kilalang paaralan. Matapos makumpleto ang mga bagay na ito, malaya na silang makapaglaro sa madugong mundo ng negosyo. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Guan Xiaochun ang kanyang dating estudyante, kaya agad siyang tumawag at sinabing pumunta rito. Akala ni Liu He ay isasama niya ito sa plano ng pagnenegosyo, pero hindi inaasahan na si Guan Xiaochun ay nagmungkahi na dalhin ito sa ibang bansa para mag-aral ng mga bagong bagay. Agad na tumanggi si Liu He pagkarinig niya, ngunit dahil sa paulit-ulit na pangungumbinsi ng dalawa, sa huli ay pumayag din siya. Di nagtagal, nagsimula na ring gumana ang kumpanya nila. Nakita ang mga abalang empleyado, nangako si Guan Xiaochun sa kanila, na sa katapusan ng buwan ay bibigyan niya ang bawat isa ng isang iPhone. Tuwang-tuwa ang lahat sa balitang ito. Si Wei Wenbin lang ang hindi natuwa. Tutol siya sa paggastos ni Guan Xiaochun na parang walang bukas. Ang perang ipinuhunan ay para sa ikabubuti ng kumpanya, hindi para sayangin sa mga bagay na hindi naman kailangan. Tulad ng kanyang inaasahan, hindi nagtagal, dumating ang unang krisis sa pananalapi. Kahit malapit nang magsara ang kumpanya, tinupad pa rin niya ang pangako niya. Binigyan ang bawat isa ng bagong cellphone dahil sa katapatan mo. Lahat ng empleyado sa kumpanya ay gustong manatili, para tulungan ng kumpanya na malampasan ang paghihirap na ito at ipagpatuloy ang operasyon nito. Kinailangan ni Guan Xiaochun na ibenta ang kanyang sasakyan para malutas ang mga agarang problema. Ibinigay mo kay Liu He ang lahat ng natitirang pera mo. Noong gabing iyon ng pag-aaral sa ibang bansa, habang kayo ay sama-samang kumakain. Pinayuhan ka ni Wei Wenbin na isara ang kumpanya at maghanap ng ibang trabaho pansamantala. Pero hindi ka pumayag. Mahirap ang ekonomiya, lahat ng pamilya ay nahihirapan. Hamanin man ito, pagkakataon din ito para sa kanila. Kung magagamit lang nila ng maayos ang pagkakataong ito, siguradong kaya nilang maghatid. Nang gabing iyon, dahil kailangan pa niyang ihatid si Guan Xiaochun pauwi, kaya si Li Wei ay umuwi ng gabing-gabi na. Para hindi mag-alala ang mga magulang niya, nagdahilan si Li Wei na malapit na ang finals. Kaya kailangan niyang magstay sa klase para mag-aral. Sa pagbanggit ng pag-aaral, naalala ko, napag-usapan na ng mabuti ng mga magulang niya para sa kinabukasan ng kanilang anak. Nagplano na sila para makapag-aral siya sa ibang bansa. Kinabukasan, habang kumakain kasama si Wei Wenbin, nadinig ni Guan Xiaochun ang balitang ito dahil para matupad ang pangarap niya. Ngayong beses, nagdesisyon siyang bumitaw bago pa man siya umalis. Kailangan niyang maglaan ng oras para sa isang video para sa kanya, isang pagbati para sa ligtas niyang pag-alis. Pero hindi kayang iwanan ni Li Wei ang kanyang mahal. Para makasama siya, pinuntahan niya si Guan Xiaochun para kumbinsihin ang mga magulang niya. Nang mga sandaling iyon, tumawag ang kapitan at inutusan siyang umuwi agad para sa isang pagdiriwang dahil sa negosyo ng itlog ng pato sa nayon. Nang marinig iyon, wala rin akong pakialam sa sinuman. Mabilis akong tumayo at umalis. Kahit pa nahihirapan si Li Wei dito, si Li Wei ay abalang-abala sa paghahanap ng trabaho. Nang marinig ang balita, dali-daling tumulong si Wei Wenbin. Dahil doon, nakakuha siya ng isang matatag na posisyon sa bangko, para maayos ang kanyang imahe sa harap ng ina ng kanyang kasintahan. Noong weekend, tumulong si Guan Xiaochun sa mga magulang niya sa mga gawaing bahay. Ngunit dahil sa nangyari, lalo pang hindi siya nagustuhan ng ina ni Li Wei. Sinadya pang dagdagan ang mga gawain na ipinagawa sa kanya noong una, nagtitimpi pa rin si Guan Xiaochun. Pero nang paulit-ulit siyang utusan ng ina ni Li Wei, kaya agad siyang nag-init ng ulo at umuwi na. Nakita iyon ni Li Wei kaya dali-dali siyang sumunod at sinaway si Guan Xiaochun. Para lang daw itong pagwawaksi sa lahat ng pagsisikap na ginawa niya para magmukhang mabuting manugang sa kanya. Alam naman niya na sa pag-iibigan, hindi kailangang maging mahigpit, sa tama o mali. Pero ang bagay na ito ay napakahirap kay Guan Xiaochun. Binaliwala niya ang lahat ng emosyon ni Li Wei na sumisigaw at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Matapos kumalma, nagpasya siyang pumunta sa bahay ng kanyang kasintahan.
para ipahayag ang kanyang intensyon na pakasalan siya. Pero mariing sinabi ng nanay ni Li Wei na, kung hindi siya makakabili ng bahay, hindi niya kailanman papayagan ang kasal na ito. Kaya pumunta si Guan Xiaochun sa kumpanya ng real estate para tumingin ng bahay. Pero sobrang mahal ng mga bahay dito. Saan sila kukuha ng pambili? Kung walang pambili ng bagong bahay, edi bumili na lang ng lumang bahay. Pero hindi rin mura ang mga lumang bahay. Kahit papaano'y 158 won ang isa, para sa isang baguhan pa lamang na gaya ni Guan Xiaochun. Ito ay isang napakalaking halaga na hindi kayang abutin ni Guan Xiaochun nang hindi nahihirapan. Sinabi niya na hindi na kailangang bumili pa ng bahay. Maaari na siyang sumama sa mga magulang ng kanyang mapapangasawa. Ngunit para kay Guan Xiaochun, habang mas kalmado si Li Wei, mas lalong bumibigat ang kanyang loob upang hindi siya maliitin ng kanyang magiging biyenan. Nagdesisyon siyang pumunta kay Tona upang humiram ng pera para sa pagbili ng bahay. Ngayon, si Tona ay naging isang mayamang negosyante na. Akala ng mga boss sa kumpanya, gusto mo na naman umutang para ituloy ang pagbili ng server. Kaya pagkabanggit mo pa lang ng pera, agad na siyang tumanggi. Walang nagawa si Guan Xiaochun kundi isang tabi ang natitirang pagmamalaki at sinabi sa kanya na gusto niyang umutang para bumili ng bahay at magpakasal. Kung wala siyang bahay, hindi papayag ang nanay ni Li Wei na ipakasal ang anak niya sa kanya. Pagkatapos sabihin iyon, wala nang inasahan si Guan Xiaochun. Para bang nawala ang kalungkutan ko, pero biglang tumawag si Tuna, at sinabi niyang pahihiram niya ako ng 1 milyon. Ang kulang ay bahala na raw ako, dahil yun na lang daw ang natitira sa kanya. Nabuhay ulit ang pag-asa ko. Bago umalis, nangako akong babayaran ko siya agad. Sa kabilang banda, ang upa naming server ay napakababa ng kalidad, kaya naman palagi na lang may sira ang mga computer nila. Kahit araw-araw na sinisigawan ni Guan Xiaochun ang kumpanyang pagpapaupa na magpadala ng taong mag-aayos, wala pa ring nangyayari. Bilang isang taong inuuna ang kanyang karera gaya ni Guan Xiaochun, paano niya hahayaang mangyari ang lahat ng ito? Kaya naman ginamit niya ang perang kanyang hiniram para maghanap ng bagong server. At hindi nagtagal, ang mga bisita sa website ng kanilang online shop ay tumaas ng husto. Nakatanggap siya ng balita mula sa accounting department. Agad ding tinanong ni Tuna kung ginamit mo ba ang perang inutang sa'yo ni Cho para sa bahay. Naubos na lahat dito, wala nang mahihiram, naubos na lahat, kaya natigil ang pagbili ng bahay. Nang malaman ito ng tatay ni Guan Xiaochun, nagalit siya ng husto. Buti na lang at dumating si Li Wei para aliwin siya. Sinabi niya sa biyenan niya na mayroong pamamahagi ng mga apartment sa kumpanya niya nitong mga nakaraang araw, at susubukan niyang tanungin ang kanilang supervisor kung maaari ba niyang makuha iyon, para hindi na nila kailangang mag-alala pa sa bahay. Kinabukasan, agad siyang nagtungo sa kanilang pinuno para humingi ng tulong sa pabahay. Doon niya lang nalaman na ang bagong pinuno niya ay ang mismong lalaking nanggulo sa kanya noon. Nang makita ni Li Wei na kusang lumapit sa kanya, ginamit niya ang kanyang posisyon para hilahin siya papasok sa opisina. At doon ay tinangka siyang molstiyahin. Mabuti na lang at dumating si Wei Wenbin. Kaya siya nasagip dahil sa nangyari. Nagdesisyon si Li Wei na umalis sa bangko, pero tinutulan ito ng kanyang ina. Sa puntong iyon, isang misteryosong tawag ang natanggap niya. Ang sagot sa lahat ng problema, bumalik na pala ang Big Boss. At sa pagkakataong ito, may dala siyang napakalaking puhunan. Sa perang ito, hindi na magiging problema ang pabahay. Ngunit ang kondisyon para matanggap ng kumpanya ang perang ito ay napakakaiba. Gusto ng may-ari na bilhin ang bahagi ng mga share ni Guan Xiaochun, para siya ang maging pinakamalaking shareholder dito. Kahit na nagalit ang lahat para sa kanya, dahil gustong makuha agad ang pera, pumayag naman kaagad si Guan Xiaochun nang makredit na ito sa kanyang account. Agad niyang isinama si Li Wei para bumili ng bahay. Nang maayos na ang bahay, napag-usapan na rin ng dalawang pamilya ang kasal. Pero, biglang nagkaroon ng pandemya at na-lockdown ang tinitirhan ni Li Wei. Kaya napilitan silang ipagpaliban ang kasal. Tila pinaglaruan sila ng tadhana dahil ang sakunang ito ang dahilan kung bakit sila tuluyang nagkahiwalay. Nang mga sumunod na araw, ang kumpanya nila, dahil sa malaking puhunan na ibinuhos, unti-unti na rin itong nakakatunton sa tamang landas. Pero dahil mataas ang puno, malakas ang hangin, ang mabilis na paglago ng kumpanya, ay umani rin ng batikos mula sa mga tao. Ilang panahon pa ang lumipas, dumami ng dumami ang mga ibinalik na order. Dahil sa pabagsak na kalidad ng mga supplier, lalong bumaba ang kalidad ng mga produkto kaya hindi nagtagal, nagumpukan ang mga customer at pumunta sa kumpanya para alamin kung paano nila ito sosolusyonan. Para maibalik ang kaunting reputasyon ng kumpanya, humarap si Guan Xiaochun sa mga tao at idineklara na babayaran nila ang mga ito, para sa mga gumagamit ng may kasiyahan habang nagkakasundo ang dalawang panig.
Isang bisitang nagpadala sa bugso ng damdamin at sinuntok siya. Ito'y parang mitya na nagtulak sa magkabilang panig na maglaban ng husto. Mabuti na lang at dumating agad ang mga pulis. Pinipigilan ang ganitong kaguluhan. Masyadong mabigat para kay Guan Xiaochun ang biglaang pangyayaring ito. Sa sobrang sakit, napayuko siya at nagkulong sa isang sulok. Nang makita siya ni Li Wei na ganoon, gusto niya siyang lapitan para aliwin. Pero hindi inaasahan na sa pagkakataong ito, ibubunto ni Guan Xiaochun ang lahat ng kanyang sama ng loob sa kanya. Bagamat ginamit nito na ang kanyang koneksyon para pigilan ang balita, pero wala ring nangyari dahil kinabukasan, lumabas sa mga pahayagan ang iskandalo ng kanilang kumpanya. Dahil nangyari na ito, kailangan ng akuin ni Guan Xiaochun ang press year mula sa publiko at magdaos ng pampublikong press conference para humingi ng paumanhin sa lahat ng customer, bukod sa pagtiyak na ang pangyayaring ito ay hindi na mauulit. Pumayag din silang magbayad ng doble para sa mga pinsalang kanilang idinulot. Ang bisa ng trabaho ng kumpanya ay nagsimula ring bumaba ng husto. Dahil sa insidenteng ito, direktang naapektuhan ang sahod at bonus ng mga empleyado. Si Guan Xiaochun mismo ang kinailangang magpunta sa bawat departamento para humingi ng tawad sa lahat. Sakto namang dumating si Jia Lei dala ang kanyang computer. At sinabi niya sa kanila ang biglaang pagtaas ng bilang ng benta sa online forum. Lahat ay dahil sa kamakailang paglaganap ng sakit. Kumalat ang sakit sa lahat ng dako kaya hindi makakapag-shopping ang mga tao sa labas. Kaya naman lalong dumami ang nag-o-online shopping. Bagamat isang kapahamakan ito para sa lipunan, ito rin ay isang oportunidad. Ang pampasigla para sa pag-unlad ay nagsimula ng umusbong sa mga kumpanyang e-commerce. Kung sino ang may hawak ng baraha, siya ang magpapasya. Sinimulan ni Guan Xiaochun na ipunin ang lahat ng kanyang puwersa. Ang personal na paghahatid ay nakatulong upang malampasan ng kanilang kumpanya ang pagsubok na ito. Pagkaraan ng ilang araw, hinanap ng amo si Guan Xiaochun. Sa harap niya, sinabi nitong kailangan niyang lutasin ang dalawang malalaking problema ng kumpanya. Una, mapabilis ang pag-unlad ng kumpanya. Pangalawa, bawasan ang gastos sa pamumuhunan. Huwag masyadong magtuon sa damdamin ng mga customer. Dahil ito ay magdudulot lamang ng hindi kinakailangang gastos. Ganyan talaga ang kapital, ang gusto lang nila ay makita ang resulta. Hindi nila kailangang malaman kung ano ang kalagayan ng iba, pero taliwas ito sa orihinal na layunin ng kumpanya nila. Kaya naman, nanindigan si Guan Xiaochun. Hindi siya nagpatalo. Nang gabing iyon, pinuntahan siya nito na para pag-usapan ang negosyo. Matagal na siyang nasa industriyang ito. Kaya naiintindihan niya ang sikolohiya ng mga customer, at ang tunay na kulay ng kapital. Basta't makabili sila ng mura, wala silang pakialam kung may problema sa serbisyo. Hindi. Pero ayaw pumayag ni Guan Xiaochun sa sinabi mo. Nang mag-press conference noon, siya ang naggarantiya, at sinabi niyang hindi na ito mauulit pa. Kung hindi natin ito susundin, ano pa ang pagkakaiba? Pagtataksil ito sa mga kliyente, pagtataksil sa tiwala nila. Habang nagtatalo silang dalawa ng mainit, si Li Wei ay tumawag. Sa sobrang init ng ulo, agad niyang pinatay ang tawag. Kaya naman, dahil sa kuryosidad, tumawag ulit si Li Wei para alamin ang nangyari. Pero pagsagot niya sa kabilang linya, bungad agad ang sigaw ni Guan Xiaochun. Li Wei, parang awa mo na, may meeting pa ako. Mamaya na lang tayo mag-usap, pwede ba? Nakita ito ni Jia Lei at nainis siya ng husto. Kaya lumabas siya para tawagan at ipaalam kay Li Wei ang sitwasyon. Pagkarinig pa lang niya sa pangalan nito nainis na agad siya. Bilang girlfriend niya, naramdaman niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para sa kanya. Kaya pagkatapos ng isang gabing pag-iisip, napagdesisyonan niyang maghanda ng regalo. Pumunta siya sa bangko para hanapin si Wei Wenbin. Gusto niyang gamitin ang bahay na kakabili lang nila. Isinangla niya sa bangko para tulungan si Guan Xiaochun sa mahirap na panahon. Nakita ko na gusto niyang isanla ang bahay niya. Akala ko may emergency sa pamilya kaya agad akong nagtanong. Natatakot ako na malalaman ni Guan Xiaochun ang tungkol dito. Kaya nagdahilan na lang ako na nalulugi sa investment ang nanay ko. Bilang anak, responsibilidad kong tulungan ang nanay ko. Nang marinig yun, agad sumang-ayon si Wei Wenbin. Nangako pa siya na itatago niya ang tungkol dito. Sakto naman na nabalitaan niyang nalulugi sa negosyo ang nanay ni Li Wei. Nagmamadaling dumating ang nanay ni Wei Wenbin para alamin ang sitwasyon. Dahil ang perang dinala para ipuhunan sa stock ng Kia, ay kalahati ay sa kanya pagkatapos nilang mag-usap ng matagal. Sinabi ng nanay ni Wei Wenbin sa kanya ang tungkol sa pagsangla ni Li Wei sa bahay. Nang malaman nila ito, nagulat silang dalawa at labis na nag-alala. Kaya agad nilang tinawagan ang kanyang biyenan. Nang tanghaling iyon, nagdala na naman ng pagkain si Li Wei kay Guan Xiaochun gaya ng dati. Ngunit wala siyang nakita, kaya kinailangan niyang ibigay ang lunchbox kay Jia Lei. Tapos,
para na rin makapagtanong, kumusta na ang kumpanya. Nang gabing iyon, nagdala ka ulit ng merienda para sa kanya. Pero hanggang hating gabi na, natapos lang ang meeting ni Guan Xiaochun. Nakita niya ang pagod na mukha ni Guan Xiaochun, kaya dali-dali siyang lumapit na parang isang malaking bata. Sumubsob siya sa dibdib nito. Pasensya na, pero nang makita niya ang card sa kamay ni Li Wei, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Tumayo ito ng bigla at sinaway siya dahil sa pagiging irresponsible. Nakita niya na hindi lang hindi pinahahalagahan ang kanyang kabutihang loob, kundi binastos pa siya ng husto. Sobrang sakit ng kanyang puso, nang binuhat ang kanyang bag at umuwi na lamang. Doon lamang kumalma si Guan Xiaochun. Muli siyang nagmadali para pigilan ang kanyang kasintahan at nagmakaawa na patawarin siya nito. Ngunit huli na ang lahat. Masyadong maraming sugat na ang puso ni Li Wei. Ayaw na siyang patawarin nito. Kinaumagahan, tumakbo siya papunta sa bangko para ibalik ang kanyang inutang na mortgage. Kasabay nito, dumating din ang ama ni Guan Xiaochun para hanapin siya, para sigawan siya dahil sa mortgage. Napahamak pa siya nang wala namang ginagawa, kaya siya lubos na nainis. Magmaneho ka agad papunta sa bangko para hanapin ang nobya mo. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, Li Wei, huwag kang makikialam sa mga ginagawa ko. Huwag ka nang pakialamero. Ano bang maitutulong mo sa kumpanya? Magpasalamat ka na lang kung uupo ka lang dyan at wala kang gagawin. Labis siyang nasaktan sa sinabi nito. Umalis siyang umiiyak, pero kahit nasaktan siya, nang gabing iyon, ilang lamang lang ni Guan Xiaochun, pinatawad na agad niya ito. Para makumbinsi ang mga investor, nagdesisyon si Guan Xiaochun na isama ang anak ng mayamang negosyante. Pumunta siya sa ibang bansa para makipagnegosasyon, pero ang mga pananaw ng dalawang panahon, dalawang magkaibang uri ay napakalayo kaya sa huli ay hindi natuloy ang negosasyon. Pagkabalik niya sa bansa, si Guan Xiaochun ay may mabigat na dinadala sa kanyang kalooban. Umupo siya sa rooftop at nagmuni-muni, ngunit hindi niya inaasahan na paglingon niya ay may mga pulis na nakapalibot sa kanya. Pagtingin niya sa baba, may mga taong nakapalibot din doon. Natakot pala ang mga tao na baka tumalon siya kaya tumawag sila ng mga pulis. Naguluhan siya dahil nakaabala pa siya. Nadulas ako at nahulog. Buti na lang may airbag sa baba. Kung hindi, ewan ko kung anong mangyayari. Nakita ako ni Li Wei na nahulog. Sa sobrang takot, hinimatay siya. Pagkagising ko, agad kong ipinaliwanag sa lahat ang nangyari. Hindi ko sinasadyang tumalon. Nagkamali lang. Saka lang ako sinenyasan ni Jia Lei na puntahan si Li Wei. Ipapaliwanag ko sana sa kanya ang lahat, pero bigla niya akong niyakap at sinabi, hindi niya kailangan ng marangyang buhay. Kahit walang bahay, walang sasakyan, ayos lang. Ang kailangan niya lang ay pagmamahal. Ano man ang mangyari, dapat silang dalawa ang haharap, pero hindi niya ito maibigay sa kanya. Matapos ang lahat ng pinagdaanan, sa wakas ay natauhan si Li Wei. Nagdesisyon siyang tapusin na ang kanilang relasyon. Para mailigtas ang kanilang pag-ibig, nagdesisyon si Guan Xiaochun na mag-propose kay Li Wei. Pero laking gulat niya nang tanggihan siya nito. 6 na taon din silang nagsama. Gusto pa rin niyang bigyan ng maayos na pagtatapos ang relasyon na to. Kaya noong gabing yun, niyaya niya si Guan Xiaochun na kumain sa labas para magpaalam. Pero hindi pumayag si Guan Xiaochun. Akala lang niya nagtatampo ang girlfriend niya. Kaya kinabukasan, nagdala siya ng regalo para humingi ng tawad sa mga magulang niya. Nagmamakaawa na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sayang lang, huli na ang lahat para magsisi. Ang pag-ibig nila ay parang paglubog ng araw. Wala nang init. Noong gabing yun, dinala ni Jia Lei si Guan Xiaochun para magkaraoke. Para maibsan ang paghihintay hanggang sa malasing si Jia Lei. At hindi na siya mapigilan, nagsimulang mawala ng kontrol si Guan Xiaochun sa kanyang emosyon. Tinawagan niya si Li Wei para pag-alitan at para mabilis na makamove on ang anak niya sa sakit na nararamdaman. Napagdesisyonan ng tatay ni Li Wei na ipakilala ang anak sa isang lalaki. Isang blind date ang plinano. Ngunit sa kasamaang palad, nakilala niya ang isang manyok na pumipitas at umaamoy ng bulaklak habang kumakanta ng walang tigil, kaya dali-dali siyang umalis. Samantala, habang abala si Guan Xiaochun sa trabaho, bigla niyang narinig ang mga nagbubulungang katrabaho. Narinig niya sa isang empleyado kung paano siya niligawan ng boyfriend niya. Pagbalik niya sa opisina, pinatawag niya ito para ibahagi sa kanya ang ilang karanasan sa pag-ibig, pero kahit anong gawin niya sa mga itinuro nito, hindi pa rin nagbago ang isip ni Li Wei. Sa halip, tinawag pa nito ang pulis para arestuhin siya sa paggawa ng gulo sa publiko. Sa puntong ito, wala na siyang dapat pang ikalungkot sa buhay. Nagdesisyon si Guan Xiaochun na mag-resign, pero sabi nito na, sa kanya, kailangan daw niyang pumunta sa Amerika para makapag-resign. Pumunta kay boss para humingi ng tulong, pero wala ka namang kapangyarihan. Sa itsura mong pagod at parang nawalan ng kaluluwa. Hindi napigilan nito na ang madismaya at pag-alitan ka. Noon lang bumaling si Guan Xiaochun para sabihin sa kanya, nagmahal ka na ba para malaman yan? Sa huli,
Nakahanap si Tuna ng sapat na lakas ng loob para sabihin sa kanya na matagal na siyang may lihim na pagtingin sa'yo. Pagkarinig nito, natigilan ka at hindi mo alam ang gagawin, kaya dali-dali kang tumayo at umalis. Nakita niya kung gaano siya kalalamig, bawat patak ng luha, ang lungkot at pagkapahiya ni Guan Xiaochun ay umapaw. Nakikita mula sa siwang ng pinto. Nang makita niya ito, hindi niya kayang iwan siyang mag-isa, kaya bumalik siya para aliwin siya. Nang makita siyang bumalik, para kay Tuna, ito ay parang isang liwanag para sa kanyang pag-ibig. Dali-dali siyang tumayo at niyakap siya. Nang mga sandaling iyon, dumating si Jia Lei. Nang makita niya ang dalawang magkayakap, umalis na lang siya. Kinagabihan, habang kumakain silang tatlo, hindi sinasadyang nakita nila si Li Wei. Kasama ang isang matandang lalaki na mga 60 anyos, masayang nagtatawanan at nag-uusap. Akmang susugurin ni Guan Xiaochun ang babae para tanungin kung sino yun, ngunit laking gulat niya nang siya pa mismo ang lumapit para bumati. Paalis na sana si Li Wei nang pigilan siya ni Guan Xiaochun. Pag-ulong na sinita niya ang babae, kahit ayaw na nito sa kanya. Bakit kailangan pang humanap ng lalaking kaedad ng kanyang ama? Pigil ang galit ni Li Wei nang marinig iyon. Kumalas siya sa pagkakahawak ng lalaki at saka ngumiti ng pagkatamis-tamis at binati silang dalawa ng maganang pagkain. Sa wakas, nakauwi na rin si Liu He. Pagtapak niya pa lang sa sariling bayan, agad niyang pinuntahan si Guan Xiaochun para mag-ulat. Nang makita siya, parang nagninggas ang pag-asa sa puso ni Guan Xiaochun. Kaya naman, kinabukasan agad siyang nagpatawag ng meeting para ipakilala ang bagong talento. Sabay anunsyo sa lahat. Simula ngayon, si Liu He na ang magiging vice-presidente. Siya ang mamamahala sa mga pamumuhunan at negosyo sa ibang bansa. Alam ng lahat na si Guan Xiaochun ang inaasahan ng kumpanya sa ibang bansa. Matagal na siyang pinagkakatiwalaan nila. Sa meeting ding iyon, nagpanukala si Guan Xiaochun ng bagong plano. Gusto niyang bumuo ng internet network na magkokonekta sa lahat, para mabantayan ng mga user ang status ng kanilang mga order anumang oras. Mahirap na itong ipatupad. Tapos, nagdagdag pa siya ng mas mahirap na kahilingan. Gusto niyang ibigay ang serbisyong ito ng libre, para sa lahat ng kliyente. Pero agad na umani ng batikos ang balak niya, mula sa lahat. Dahil dito, nagsimulang magduda si Guan Xiaochun sa sarili niyang kakayahan. Nagdesisyon siyang mag-isa sa Great Wall para makalma ang sarili. Nang marinig ito, agad siyang pinigilan ng kanyang ina dahil sa ulat panahon na may paparating na malakas na ulan ng nyebe sa lugar nila. Pero dahil sa dami ng kanyang dinanas, ayaw niyang makinig. Dahil sa labis na pag-aalala, kaya tinawag ng nanay niya si Jia Lei para tignan ang sitwasyon. Nang malaman niya ito, dali-dali siyang pumunta sa bahay ni Li Wei para humingi ng tulong sa kanya para mapagsabihan si Guan Xiaochun. Naghahanap sila sa buong bayan, pero hindi nila makita si Guan Xiaochun. Habang naghahanap sila sa paligid, nakita nila siyang nakahandusay sa paanan ng pader. Nang magising siya, may tumawag sa kanya, na nagsasabing nawalan ng malay ang nanay niya at dinala sa ospital. Kaya sa tulong ng mga kasama niya, patakbong pumasok si Guan Xiaochun sa loob ng ospital. Ayon sa mga doktor, mayroong malignant tumor sa utak ng kanyang ina. Napakahirap itong operahan kaya sa ngayon, kailangan muna nilang ilihim ito sa kanya, para hindi lumala ang kalagayan ng kanyang ina. Makalipas ang ilang araw, binalikan siya ni Liu para pag-usapan ang tungkol sa kanilang pagtutulungan. Pumayag itong makipagsosyo sa kanya sa pagpapalago ng kumpanya, at nais pang mamuhunan ng malaking halaga. Subalit, may hinihinging kapalit ito sa kanya. Hindi niya dapat hayaang ma-IPO ng libre ang Internet of Things Project dahil iyon ang proyekto na makakapagpayaman sa kanila. Ngunit si Guan Xiaochun ay matigas na tumanggi, gusto niyang manindigan sa kanyang prinsipyo. Dito na rin nagsimulang masira ang kanilang relasyon ni Liu He. Nang hapong iyon, pinuntahan ng tatay nito na ang kanyang anak. Sa mga nakalipas na taon, hindi naging maganda ang relasyon nilang mag-ama, dahil sinuwi niya ang kagustuhan ng kanyang ama. Buong-buo niyang sinuportahan si Guan Xiaochun hanggang sa araw na ito. Muli na naman siyang nagpakumbaba sa kanyang ama para kay Guan Xiaochun. Naway tulungan mo sila sa kanilang tungkulin bilang ama at ina. Hindi ka rin naman niya kayang pahirapan kaya ang hiling lang niya ay pumunta ka sa blind date kasama ang isang mayamang lalaki na napupusuan niya. Mahal mo man o hindi, di bale na. Kinabukasan, pumunta si Tuna sa blind date ayon sa usapan. Labis itong ikinatuwa ng kanyang ama. Agad siyang pumayag na makipagkita kay Guan Xiaochun para pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan sa negosyo. Malapit na rin ang pambansang araw ng pamimili. Sa mga oras na ito, ang kumpanyang nagsusupply ng mga produkto sa kanila. Bigla ang nagdesisyon na itigil ang pakikipagtulungan at hindi na sila bibigyan ng mga produkto. Alam ng lahat kung gaano kalaki ang magiging pagkalugi nito sa buong kumpanya. Kaya naman nagpasya si Guan Xiaochun na puntahan ang kabilang partido para makipag-usap tungkol dito. Pero kahit anong kaakit-akit na alok ang ibigay niya,
Hindi pa rin pumapayag ang amo sa kabilang panig. Nalaman na lang nila na nalaman na ng mga kumpanya sa parehong industriya ang nakakabaliw na intensyon niya, kaya nagdesisyon silang magplano para ihiwalay ang kumpanya nila. Kaya kinabukasan, si Guan Xiaochun at Jia Lei ay ayon sa lokasyon sa mapa ng plano para hanapin ang residente. Pagkatapos kumatok ng ilang sandali, isang matandang lalaki ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Pagkakita pa lang kay Guan Xiaochun ay agad niya itong tinanong kung kailan balak lumipat. Sinabi ng matanda sa kanila na hindi siya lilipat kahit kailan, dahil mayroong mahiwagang bukal dito na nagligtas sa buhay ng asawa niya. Silang dalawa ay 70 taong gulang na. Hindi na sila mabubuhay pa ng matagal, kaya wala na silang pakialam sa mga relocation site. Sa sinabi nila, gusto lang nilang mamuhay ng tahimik hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Kaya sana po'y patawarin niyo ang aking maliit na pamilya. Naalala ni Guan Xiaochun ng kanyang inang may malubhang sakit. Agad siyang lamambat at hinayla pabalik si Jia Lei. Pagkatapos ng ilang araw, lagi siyang pumupunta sa bahay ng mga nagpapahiram. Una, gusto niyang gamitin ang kanyang sinseridad para kumbinsihin sila. Pangalawa, gusto niyang gamutin ng tuluyan ang sakit ng matandang babae. Kinagabihan, nagpunta pa siya sa kanyang ama para tanungin kung mayroon bang gamot sa tradisyonal na medisina na makakagamot sa sakit. Hindi. Pero sabi mo hindi mo pa nakikita ang pasyente. Hindi ka makakapagreseta ng dosis. Tao ka, hindi Diyos. Para malutas ang problemang ito, may naisip na paraan si Guan Xiaochun. Niloko niya ang mga magulang niya na magpunta sa hot spring at inimbita ang pamilyang iyon para tingnan ang bahay nila. Plano niyang gamitin ang bahay na ito para ipagpalit sa lupain ng matanda. Basta pumayag siyang lumipat dito, malulutas na ang lahat. Pero matapos niyang libutin ang bawat sulok, naisip niya na kumpara sa lumang bahay niya na unti-unting nasisira, maayos pa rin naman ang bahay niya ngayon. Sawang na sawang siya kaya ayaw niyang lumipat, pero ang mga magulang ni Guan Xiaochun ay gustong-gusto ring makalipat sa mas malaking bahay. Para araw-araw ay hindi na sila kailangang maglakbay ng napakalayo para maligo sa hot spring. At ito rin pala ang hiling niya. Kaya naman nang marinig niya ang sinabi ng mga magulang niya, dinala niya agad ang mga ito sa mansyon na kanyang tinitignan noon pa. Kahit na kumpleto na ang gamit doon, pero ang nanay ni Xiao Chun dahil kuripot, ay nagdahilan ng layo ng distansya, para payuhan siyang huwag itong bilhin, pero ang tatay niya ay nakapansin na rin. Ang pagpili niya ng bahay na may ganitong heater ay dahil gusto niyang ibigay ang pinakamainam para sa pagpapagamot sa nanay niya, kaya pumayag siyang ibigay ang dati nilang bahay kay Hiyu. Nakamit na ni Zuan ang bahay, pero puno ng pagsisisi ang puso ni Guan Xiaochun sa mga oras na iyon. Kahit ano paman, ito ang pinaghirapan ng mga magulang niya sa buong buhay nila. Ang ibigay ito sa ibang tao ay nakakalungkot. Buti na lang at naaliw siya ni Jia Lei kaya gaman ang loob niya. Kinabukasan, pinuntahan niya ang kanyang business partner, at sinabi niyang gusto pa rin niyang makipag-ugnayan sa kanya. Mas mahalaga, nasa kamay mo na ngayon ang bagay na pinakakailangan niya, ang unit ng Kia family, ang kanyang partner. Tumawa ng may pang-iinsulto ang kanyang partner. Hindi siya naniniwala na kaya mong makuha ang unit na iyon, dahil marami na siyang paraan ang ginamit noon. Pero ang pamilyang Kia ay ayaw pa ring lumipat. Hamon niya, basta maibigay mo lang ang unit, agad niyang pipirmahan ang kontrata sa iyo. Tuwang-tuwa si Guan Xiaochun nang marinig niya iyon. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat gaya ng inaakala niya. Nang araw na iyon, nang ibigay ni Jia Lei ang titulo ng lupa sa matanda, natuklasan nito na ang nakapangalan sa bahay ay hindi si Guan Xiaochun kundi ang tatay niya. Bagamat tiniyak ni Jia Lei na papalitan ang mga gamit sa bahay at sila ang sasagot sa gastos sa paglipat, desidido pa rin ang matanda na sabihin ang nangyari sa tatay niya. Pag-uwi niya, napag-alitan siya ng husto ng tatay niya. Matapos marinig ang masasakit na salita mula sa kuya niya, dinukot niya sa bulsa ang perang nahiram niya at ipinaliwanag sa tatay niya ang plano at determinasyon niya. Wala nang nagawa ang tatay niya kundi pagkatiwalaan siya. Isang hapon, nang puntahan niya ang matanda para isanla ulit ang bahay, tinanggihan siya nito. Akala niya ay wala ng pag-asa, ngunit kinabukasan, tinawagan siya ng kabilang kumpanya para ituloy ang pagpirma ng kontrata. Humanga pa nga ito, dahil napapayag niya ang mga residente na lumipat. Hanggang dito, si Guan Xiaochun ay walang kamalay-malay sa nangyari. Pagkatapos lagdaan ang kontrata, dali-dali siyang pumunta sa bahay na iyon para suriin ang sitwasyon. Hindi niya inaasahan na lumipat na pala sila. Pag-uwi niya sa bahay, nakita niya ang kanyang ama na nagpa-check up sa matanda. Doon niya lang naunawaan ang lahat. Para magpasalamat kay Tuna,
Sa pagtulong sa kanya sa mga panahong iyon, nagdesisyon si Guan Xiaochun na yayain siyang kumain. Ngunit nalaman ito ng ama ni Tuna. Kinabukasan, pumunta ito at pinagbawalan siyang lumapit sa anak nito. Ano man ang gusto mo, maaari mong makuha. Ngunit sayang, hindi ka naman ganoon kaya tinanggihan mo siya ng diretso. Sa kabilang banda, matapos ang mahabang panahon ng pag-iisip, napagpasyahan din ni Wei Wenbin na puntahan si Li Wei. Para umamin at marinig ang mga matatamis niyang salita, napakalaki ng kanyang pasasalamat. Ang kailangan niya ay simpleng pag-aalaga lamang. Kaya noong gabing iyon, pumayag siyang maging kasintahan ng binata. Sino ba naman ang mag-aakala na sa unang pagkikita pa lang nila, mabilis silang nagdesisyong magpakasal. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Li Wei nang malaman nila ito. Matagal na nilang gusto si Wei Wenbin bilang manugang. Kaya naman ngayong nakapagdesisyon na ang anak nila, wala na silang dahilan para tumutol. Pero hindi ganoon kadali ang lahat sa pamilya ni Wei Wenbin. Pagkarinig pa lang ng ina niya na gusto nitong pakasalan si Li Wei, agad siyang tumutol at pinuntahan pa ang bahay ni Li Wei para awatin sila. Sinubukan niyang pigilan ang kasal, pero wala ring nangyari dahil desidido na ang anak niya. Nakikita ko ang sinseridad sa mga mata ni Li Wei at ng mga magulang niya, kaya medyo panatag na ako. Dito naman kay Tuna, pinipilit siya ng kanyang ama na ipakasal sa kanyang kababata, para makabuo ng alyansa sa pagitan ng dalawang pamilya. Pero hindi siya pumapayag sa ganitong pag-aayos. Nang makita siyang matigas ang ulo, sinampal siya ng kanyang ama sa galit, at ang sampal na ito ang lumikha ng malaking lamat sa pagitan nilang dalawa. Wala na siyang ibang mapuntahan, kaya tumakbo si Tuna kay Guan Xiaochun. Para maghanap ng kapanatagan sa pag-aalaga niya, muling nabigyan ng pag-asa ang puso niya. Kaya kinabukasan, nagpas siyang bumili siya ng singsing na diamante, at umamin sa kanya. Ngunit muli, matatag na tinanggihan ni Guan Xiaochun ang pag-ibig niya. Nakita iyon ni Tuna at labis na nagalit. Hinablat niya ang kahon ng singsing at sinabi kay Guan Xiaochun, kung hindi ka papayag ngayon, sa susunod na manligaw ka, hindi na magiging madali iyon. Kinabukasan, pag-uwi nito na sa bahay, natuklasan niyang tinanggal na ng kanyang ama ang susi niya sa bahay. Nang marinig yun, labis na nagalit si Tuna, at inisip pa niya na masyadong makasarili ang kanyang ama. Kaya naman, nagpunta siya sa kumpanya para kausapin ang kanyang ama. Nang marinig niyang ikakasal na sila ni Guan Xiaochun, nagtaas ang presyon ng dugo nito at sinabi sa kanya, kung nagawa niyang magdesisyon ng mag-isa, huwag na siyang magpakita pa sa bahay. Hindi rin nagpatalo si Tuna at agad na tumalikod at umalis. Kahit magalit ng todo ang tatay niya pagkatapos niyang ayusin ang lahat ng gulo, bumalik si Guan Xiaochun sa opisina para magtrabaho. Doon niya nakita ang imbitasyon sa kasal sa mesa. Nang makita niya ang pangalan ng ikakasal, napuno ng iba't ibang damdamin ang puso niya. Sayang at hindi niya pinahalagahan noon. Ang pag-ibig na parang panaginip ay naging alaala na lang. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Tuna para uminom at magpalamig ng ulo. Tama nga na malalaman mo ang lahat sa pamamagitan ng alak. Tahimik na nagsakripisyo si Tuna para sa akin. Lubos akong naantig ni Guan Xiaochun. Kaya naman, nagdesisyon akong hawakan ang kamay niya at magpatuloy na kami. Kinaumagahan, pagdating nito na sa kumpanya, lahat ay tinatawag siyang ginang. Nagtaka siya at nang magtanong ay nalaman niyang lahat ng iyon ay kagagawa ni Guan Xiaochun. Nang malaman iyon, dali-daling pumunta si Tuna sa opisina nito para magtanong. Hindi niya inaasahan ang kalmadong pag-amin nito. Nais nitong pakasalan siya. Muli na namang naulit nito na ang linyang. Nang panahong iyon, noong niligawan kita, hindi ka pumayag. Kung gusto mo akong pakasalan sa susunod, hindi na magiging madali. Pagkasabi niya, tumalikod siya at umalis. Kahit na tumanggi siya sa salita, pero sa puso niya, masaya na siya na parang namumulaklak na bulaklak. Bawi tayo sa susunod. Kung hindi nagtagumpay sa unang pagkakataon, maghanap na lang ng ibang paraan. Kaya nang gabing iyon, si Guan Xiaochun ay nag-isip at nagdisenyo ng ibang plano para mag-propose. Kinabukasan, habang papunta si Tuna sa opisina, sunod-sunod na tumawag ang halos 10 tao para batiin siya. Pinuri pa niya ang pagtatapat ni Guan Xiaochun na romantiko raw. Sobrang romantiko, nakakabilib daw talaga, kaya naman na-curious ng husto si Tuna. Kaya naman itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng daan at binuksan ang laptop para malaman kung ano ang nangyari. Nang makita niya ang banner sa homepage ng kumpanya, tuwang-tuwa siya. Kaya pala baliw na baliw siya ngayong in love. Ganito pala siya ka-wild. Doon naman, nakatayo si Guan Xiaochun at nagpapakuha ng litrato kasama ang mga damit na may disenyong proposal, na siya mismo ang nagdisenyo at ipinamahagi niya sa mga empleyado, para isuot ng lahat sa mahalagang araw na ito. Hindi ko akalain na kokontrahin ito ni Ko. Sabi ng pinakamalaking shareholder ng kumpanya niya, napakabata raw ng ginawa ni Guan Xiaochun. Pero kailan ba nakinig si Guan Xiaochun sa iba? Nakipagtalo ka pa nga sa kanya, dahil daw sa ginawa mo. Ang dami. Nang pumunta sa online store nila ngayon ay 5 beses ang dami. Ang mga order din ay dumbable.
Tama nga naman, isang bato, 2 ibon. Panalo ang lahat, wala na siyang nasabi. Inihagis niya ang kanyang damit sa mesa at mabilis na umalis. Maya-maya ay dumating na rin si Tuna sa kumpanya. Pagkapasok pa lang niya ay napansin na niya na ang mga empleyado ay nakasuot ng bagong disenyo ng damit. Kaya naman dali-dali siyang pumunta sa opisina ni Hugh Zuan para kausapin ito. Ngunit hindi pinansin ni Guan Xiaochun ang sinabi niya, hindi niya pinakinggan ang lahat, nakapokus siya sa pagkuha ng litrato kasama si Tuna. Dahil sa paninindigan niya, sa huli ay pumayag na rin si Tuna. Tuwang-tuwa si Guan Xiaochun at agad na hinayla si Tuna papunta sa Civil Affairs Office. Nagsimula ang gulo sa pagkuha ng marriage certificate sa bangko. Mula nang bumalik ang Gago at naging vice-presidente, sinimulan niyang pahirapan si Wei Wenbin para makaganti. Alam niyang kakasal lang nito at nasa honeymoon pa kasama ang asawa, kaya lagi niya itong pinapatawag para mag-overtime. Sumunod naman si Wei Wenbin noong una, pero unti-unti niyang napansin na kakaiba. Ang dami nilang empleyado sa bangko, pero siya lang ang laging nag-overtime. Dahil sa inis, pinuntahan niya ang Gagong iyon sa opisina nito, para isumbong ito pero nagmatigas siya. Kung ayaw mo, wag mo nang ituloy. Hintayin mo hanggang sa lumagpas ang bilang ng di mo pagpasok. Sa itinakda, pinuntahan ni GPO ang bank manager para isumbong ang nangyari. Kaharap ang mga namumuno, hindi natinag si Wei Wenbin. Araw-araw, pumapasok at umuwi siya sa tamang oras. Malinaw ang record niya sa attendance kaya wala siyang dapat ikatakot. Nang makita ang kanyang tapang at paninindigan, tinanong ng bank manager si GPO kung ano ba talaga ang nangyari. Nagsimula na siyang maghambog sa harap ng mga boss niya. Madalas niyang ipinagagawa sa iyo ang mga trabaho pero ayaw mong gawin. Sabi niyang dagdagan ang CA, pero umuwi agad siya. Tapos nanood pa ng karton ng baboy habang oras ng trabaho. Buti na lang at naagapan niya agad. Kung hindi, magkakaroon ng malaking pagkalugi ang bangko nila, kasi magkadugo ang manager ng bangko at ang Gagong iyon. Kaya kahit anong paliwanag ni Wei Wenbin, hindi siya maniniwala. Ayan tuloy ang nangyari. Ayaw nang magtiis ni Wei Wenbin. Nagdesisyon siyang mag-resign sa harap mismo ng CEO. Dahil ayaw niyang mag-alala ang asawa, hindi niya ito sinabihan. Kinabukasan, umalis pa rin siya ng bahay gaya ng dati. Pero paglabas niya ng pinto, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya nagpalaboy-laboy lang siya sa mga kalye at computer shops. Isang lalaking mahigit 30 anyos na siya. Hindi na siya interesado sa mga ganitong bagay. Nang gabing iyon, nagdahilan siyang maaga ang uwian niya. Bumili siya ng kaunting pagkain at umuwi para magluto. Ang pagluluto para sa asawa ay nakapagpabigla kay Li Wei. Pero dahil mahusay ang kanyang pagganap, hindi nito napansin ang kakaiba. Samantala, ang pagpupulong para sa pag-unlad ng kumpanya ay ginaganap upang mapataas ang kakayahang makipagkumpitensya nito. Inirekomenda ng pinakamalaking shareholder ang isang bagong direktor ng teknolohiya na nagngangalang Eric. Nagtapos siya sa isang prestihiyosong universidad at may malawak na karanasan sa larangang ito. Bukod pa rito, tinutulungan niya ang maraming kumpanya na nakalista na sa stock market. Pagkarinig pa lang nito, agad tumutol si Guan Xiaochun. Binalak niya kasing ibigay kay Wei Wenbin ang posisyong ito, pero mariin itong tinutulan ng board of directors. Dahil sa mga nakaraang taon, naging technical staff lang si Wei Wenbin sa bangko. Wala siyang karanasan sa aktwal na trabaho kaya delikado kung ibibigay sa kanya ang posisyon. Dito na nagsimulang maglaro si Guan Xiaochun. Ginamit niya ang posisyon bilang founder ng kumpanya para makuha ang posisyon para kay Wei Wenbin. Dahil kahit anong sabihin, ang kumpanya ay naging ganito. Malaki rin ang naging kontribusyon niya, pero matigas talaga ang lupon ng mga direktor. Ganoon talaga ang mundo ng kapitalismo. Hindi iniisip ang pakikipagkapwa-tao, ang mahalaga lang ay ang kapakanan ng kumpanya. Napilitan si Guan Xiaochun na makipagkasundo sa kanila, pero hindi niya inaasahan na pupuntahan siya ni Wei Wenbin. Ipinaalala nito ang pangako niya noon. Ayan tuloy. Kahit anong paliwanag niya, wala nang maniniwala. Nalaman niyang ang posisyon ng technical director ibinigay na sa iba. Labis na nagalit si Wei Wenbin. Inakala niya na ginamit ni Guan Xiaochun ito para paghigantihan siya at tradorin. Kaya mula noon, ang relasyon nilang dalawa ay napunta sa isang dead end. Nang araw na iyon, pagkatapos uminom ng tsaa sa isang tindahan, tinanong niya ang empleyado kung madalas ba itong mamili online. Dito sinabi niya na ang sahod ng empleyado ay maliit lang. Ang pagbili online ay masyadong risky dahil hindi niya mahahawakan ang kalidad. Baka maloko pa siya. Sayang lang ang pera. Ganyan nga talaga ang nasa isip ng mga mamimili. Ito ang panahon kung kailan nagsisimula ng umusbong ang online selling. Pero malaki pa rin ang pangamba ng mga mamimili pagdating sa kalidad ng produkto. Kaya marami pa rin ang nag-aalangan. Tinitigan ni Wei Wenbin ang mga bank card na hawak niya. Bigla siyang nakaisip ng isang ideya.
Paano kung may isang bangko na handang tumayong garantiya, na magbabayad lang ang customer kapag natanggap na nila ang produkto at nasiyahan sila rito? Tiyak na makukuha nito ang tiwala ng mga tao. Nakita niya ang inaasahan niyang reaksyon mula sa empleyado. Tuwang-tuwa si Wei Wenbin kaya agad siyang tumakbo kay Jia Lei para humingi ng tulong. Nang malaman niyang gusto nitong magnegosyo, handa siyang tumulong at sinabing simula ngayon, ang bahay niya ang magiging opisina nito. Boss, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Laking tuwa ni Wei Wenbin nang marinig ang mga salitang iyon. Kaya naman, kinalimutan muna niya ang pagkain at sinimulan ang pagbuo ng pangarap niyang plano, para talunin ang imperyo ni Guan Xiaochun. Pero hindi laging parang panaginip ang buhay. Gaano man kasipag ni Cho Wei Wenbin, hindi pa rin siya makahanap ng investor para pandohan ang proyekto nila. Nang makita ito ni Jia Lei, nagdesisyon siyang gamitin ang sarili niyang pera para sa sweldo niya. Ngunit tinanggihan ito ni Wenbin. Wala nang ibang magawa, napilitan siyang pumunta sa bangko para makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan. Ngunit sa kasamaang palad, ang taong sumalubong sa kanya ay ang walang hiyang lalaking iyon, kahit gaano pa kaperpekto ang plano niya. Sa pandinig ng isang hanggal na tulad niya, magiging basura lang ito, para lang itong damo na walang halaga. Ang sunod-sunod na pagkabigo ay isang malaking dagok para kay Wei Wenbin. Nagsimula siyang magduda sa sarili niyang kakayahan. Ang mga planong nagliparan sa hangin ay sumisimbolo sa mga pangarap na tinatapakan ng mundo. Sa pagkakataong ito, dumaan si Li Wei sakay ng taxi. Nakita niyang nakaupo ang kanyang asawa sa tulay, hindi siya agad lumapit. Sa halip, pumunta siya kay Jia Lei para alamin ang buong pangyayari, pero wala rin siyang nakuha na kapakipakinabang na impormasyon. Kaya umuwi na lang siya, nakitang hindi maganda ang sitwasyon. Sa puntong ito, tinawagan ni Jia Lei si Guan Xiaochun para pag-usapan kung paano tutulungan si Wei Wenbin. Matapos ang mahabang pag-iisip, nagpas siyang ipagpalit ni Guan Xiaochun ang lahat ng shares ni Wei Wenbin sa kumpanya, sa pera, at ibigay ang lahat kay Jia Lei, para asikasuhin nito si Wei Wenbin. Pagkatapos, palihim siyang nakipag-ugnayan sa mga business partner, para humanap ng pondo para sa kanya. Di nagtagal, isang business partner ang lumapit sa kanya para makipag-usap. Akala niya magiging maayos ang lahat. Ngunit hindi inaasahan, sa huling minuto, nalaman ng kliyente, na si Guan Xiaochun ang nagpakilala ng proyekto. Pagkarinig pa lang ni Wei Wenbin, nagpupuyos na siya sa galit. Inagaw niya ang plano at sinabing wala siyang pakialam sa anumang kooperasyon. Hindi niya kailangan ng awa mula sa kanyang kalaban. Pagkaalis doon, agad siyang tumakbo papunta kay Guan Xiaochun. Kahit gaano siya kahirap, kahit magpalaboy-laboy pa siya sa daan, hindi niya kailangan ng tulong mula sa isang tulad niya. Ang kailangan niya ay patas na kompetisyon. Magkaiba naman ang industriya nilang dalawa. Mag-antay lang sila kung sino ang mas magtatagumpay. Malalaman din natin. Pagkatapos manggulo kina Guan Xiaochun, dumiretso si Wei Wenbin kay Jia Lei para manggulo. Sinisi niya si Jia Lei na dahil busog na raw ito, nangingialam na. Hindi niya raw kailangan ipaalam ang kalagayan niya. Para kay Guan Xiaochun daw yun, hindi para sa kanya. Kaya raw niyang umangat mag-isa kahit walang tulong. Kahit ganoon ang sinabi niya, paglabas ni Jia Lei ng card na galing kay Guan Xiaochun, tumahimik agad siya dahil sa pera lang naman pala siya interesado. Ngayon lang ako nagkaroon ng resources para makipagkumpitensya kay Guan Xiaochun. Kaya umalis si Wei Wenbin sa bahay ni Jia Lei dala ang kanyang mga gamit. Pagka-uwi niya, nagpasya siyang sabihin sa kanyang asawa ang tungkol dito. Nagdesisyon akong magbitiw para magsimula ng sarili kong negosyo. Nang marinig iyon, hindi na nagsalita pa si Li Wei. Sa halip ay niyakap niya ang kanyang asawa at sinabing magtiwala lang siya. Ano man ang gawin niya, palagi niya siyang susuportahan. Talagang ang kapag nagtutulungan ang mag-asawa, kahit anong hirap kaya nilang lampasan. Hindi nagtagal, ginamit ni Wei Wenbin ang kanyang kapital. Nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya, Araw ng Pagbubukas. Inimbitahan niya ang maraming reporter at mga kilalang personalidad sa industriya, para ipagdiwang ang mahalagang araw na ito, ngunit sa mga sumunod na araw, hindi naging maayos ang lahat gaya ng inaasahan niya. Sa unang order pa lang nila ay nakaranas na sila ng malaking problema. Sinabi ng kabilang panig na dahil sa software na ginawa ng kumpanya ni Wei Wenbin, ay may depekto kaya lahat ng data nila ay nawala sa isang gabi lang. Dahil ayaw niyang palakihin ang gulo, nalugi ng malaki si Wei Wenbin. Kaya naman, nagdesisyon siyang bayaran sila ng malaking halaga. Nang malaman ito ni Jia Lei, ibinigay niya kay Wei Wenbin ang lahat ng natitira niyang pera, para masolusyonan ang problema. Noong hapon ding iyon, habang abala ang mga empleyado sa pagtatrabaho, biglang pinutulan ng kuryente ng gwardya ang kanilang palapag. Ang dahilan niya ay matagal nang hindi nagbabayad ng renta ang kumpanya. Para sa isang internet company na tulad nila, maituturing itong isang nakamamatay na dagok. Habang ang isip ko'y unti-unting nanghihina, nakita ko si Jia Lei sa ibaba.
Hindi pa kami nagkakausap ng ilang pangungusap, tumawag ulit ang empleyado para ipaalam sa akin na naputulan na naman ng kuryente ang punong tanggapan ng kumpanya. Napansin kong lalong sama-sama ang sitwasyon. Nagdesisyon si Gia Lei na hilahin si Wei Wenbin sa Departamento ng Teknikal para linawin ang bagay na ito. Nang marinig nilang nagbabanta akong isusumbong ito sa pamunuan, hindi lang sila natakot, hinamon pa nila ako. Kasalanan nila to, sila ang unang pumalpak, natural lang na gawin nila yon. Sa ganoong pangangatwiran nila, nainis si Wei Wenbin at gusto na sana silang sugurin. Buti na lang at napigilan siya agad ni Gia Lei. Pagbalik nila sa opisina para maghanap ng solusyon. Para masolusyonan ang problema, ang sekretarya ni Wei Wenbin ay biglang nagpasa ng resignation letter kaya bumalik na naman sa dati ang operasyon ng kumpanya. Pinayuhan siya ni Gia Lei na bayaran na niya ang mga tao kahit papaano. Kung hindi, araw-araw na lang mapuputulan ng kuryente, mawawalan na rin ng trabaho ang lahat. Pero si Wei Wenbin ay nanatili pa ring matigas ang ulo at sinisisi ang teknikal na aspeto sa pagkakamali. Hindi pa nga siya humihingi ng kabayaran. Ano pa ang reklamo nila? Dahil hindi nila makumbinsi si Wei Wenbin at Gia Lei, napilitan silang tawagan si Xiao Chun para ayusin ang problema. Nagsuot pa silang dalawa ng sunglasses para magmukhang siga. Pagkatapos ay nagmarcha sila papasok sa opisina ng teknikal na departamento. Hanapin yung tatlong sinungaling na yun na nakita mong nakikipag-usap kay Dahang. Nang makita si Guan Xiaochun, yung tatlo, tumahimik at hindi na umimik. Pagkaupo pa lang ni Guan Xiaochun ay ginamit na niya ang kanyang bossy na tono. Nagtanong ang ate sa mga pangalan nila at pagkatapos ay tinawagan ang manager ng building. Nang marinig ang pangalang Guan Xiaochun, hindi nagtagal at humahangos na dumating ang manager. Nang makita niya ang tatlong walang hiyang nakatayo roon, agad niya silang pinalayas at nagmamadaling humingi ng paumanhin kay Guan Xiaochun sa nangyaring insidente. Nang marinig iyon, nagpakita rin ng pagiging mapagbigay si Guan Xiaochun at pinatawad sila. Pagkatapos ay nagbilin pa na kung may mangyari sa kumpanya ni Wei Wenbin, dumiretso lang sa kumpanya niya at hanapin si Gia Lei para ayusin. Bago umalis, binigyan pa niya ang manager ng isang tumpok ng pera. Kaya nga napapanganga ang manager sa laki ng halaga, hindi lang ito makakabayad ng kalahating taon ng service fee, sobra-sobra pa. Sa itsura ng paggalang ng manager, kayong dalawa, kanina pa kayo nagpipigil hanggang sa loob ng sasakyan. Pero dahil natatakot kayong mahalata, kaya paglabas nyo ng sasakyan, saka kayo nagpakawala. Pagkatapos ninyong tumawa ng pagkatagal-tagal, si Guan Xiaochun ay kumalma. Pinagbilinan niya si Gia Lei na huwag ipaalam ito kay Wei Wenbin, kundi magwawala na naman siya, sakit sa ulo. Bukod pa riyan, plano ko ring magpadala ng tao para bilhin ang mga produktong ilulunsad nila ngayong batch para hindi na mag-alala si Wei Wenbin sa pera. Sabi nga, ginawa agad kinabukasan, sinamahan din ni Gia Lei si Wei Wenbin papunta sa lugar ng transaksyon. Kahit na ordinaryong pag-aalok lang ito, mukhang nag-aalala si Wei Wenbin dahil ito na marahil ang huling pag-asa niya. Kung hindi ito magtagumpay, haharap ang kumpanya niya sa panganib na magsara. Pero hindi niya alam na ang partner niya ngayong araw ay si Tuna. Pagkakita pa lang ng asawa ni Guan Xiaochun sa kanya, agad itong tumayo, niligpit ang gamit, at umalis. Ayaw niyang ibenta ang pinaghirapan niya sa mga taong puro pera lang ang iniisip, gaya ng mga nasa kabilang panig, para sa nalalapit na paglulunsad ng bagong produkto. Isinagawa nito na ang sunod-sunod na eksplosibong panayam para kay Guan Xiaochun. Nang magsisimula na ang pag-record, biglang tumawag ang tatay niya. Nang kakausapin na sana niya ang kanyang tatay, bigla namang inagaw nito na ang telepono. Tapos itabi para pag-usapan ang interview na to. Ang tatay niya pa ang nagmamakaawa sa direktor ng TV station. Para lang makuha ka, hindi ka pwedeng magpadalos-dalos. Kung kailan gustong mag-take, mag-take. Kung kailan gustong huminto, hihinto. Sa walang tigil na pangungumbinsi nito na, sa wakas, medyo kumalma na rin si Guan Xiaochun. Pumayag na ituloy ang pag-take para matapos na. Samantala, sa kabilang banda, labis na nag-aalala ang tatay ni Guan Xiaochun. Dahil lumalala ang sakit ng kanyang asawa, kailangan ng isagawa ang operasyon. Balak sana niyang tawagan ang kanyang anak, hayaan mo akong pumunta roon para pag-usapan ang solusyon, pero kahit anong tawag, ayaw sagutin ng nasa kabilang linya, wala na akong ibang magagawa, kaya kailangan kong magdesisyon mag-isa. Pero sa mismong oras na ito, sinabi ng doktor na ang operasyon na ito ay may malaking panganib. Anumang oras ay maaaring magkaroon ng pagdurugo o hindi inaasahang mga komplikasyon, kaya dapat kang maging handa sa isipan. Dati ay isang doktor ng tradisyonal na gamot na Tsino na nakapagpagaling ng daan-daang tao. Pero ang pangyayaring ito ay nangyari sa sarili kong pamilya. Patuloy pa rin siyang nag-aalala at nag-iisip buong araw. Sa wakas, nagpasya siyang tawagan si Li Wei, ang sanay magiging manugang niya, para humingi ng tulong.
Sa pagkakataong ito, sinamantala ni Guan Xiaochun ang pagkakataon para mag-promote sa pagitan ng mga eksena. Hinihiling kay Tona na ibigay sa kanya ang kanyang telepono, ngunit mahigpit siyang tumanggi, at sinabihan pa siya na tapusin muna ang kanyang trabaho. Kapag tapos na, gawin mo ang gusto mo. Hindi nagtagal, ang mag-asawang Li Wei kasama si Jia Lei ay nakarating agad sa ospital. Sa pagkakataong ito, ang doktor na namamahala sa operasyon ay lumabas para ipaalam sa kanila ang isang masamang balita. Kumalat na ang tumor sa utak ng pasyente kaya kailangan itong operahan agad. Pero dahil sa mahabang operasyon, nawalan siya ng maraming dugo. Kaso, naubusan na ng kaparehong blood type ng pasyente sa blood bank, kaya kailangan ng mag-donate ng dugo agad-agad. Buti na lang at kapareho ni Wei Wenbin ang blood type ng nanay ni Guan Xiaochun, kaya agad siyang nagboluntaryong mag-donate. Dahil sa sobrang pag-aalala at sa ginawa ng anak niyang si Guan Xiaochun, sumampung ulit ang sakit ng tatay nito. Sa wakas, natapos na ni Guan Xiaochun ang programa. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa asawa niya para kunin ang telepono. Pagbukas niya ng telepono, nakita niya ang mensahe ni Jia Lei. Sinasabi nito sa kanya na pumunta na siya agad sa ospital dahil ang nanay niya ay nasa emergency room. Ngunit si Tuna ay isang tunay na kapitalista. Kaya naman, wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Pinayuhan pa nga niya ito na tapusin na lang ang natitirang mga interview bago umuwi. Ang pagpunta niya sa ospital ngayon ay sagabal lang. Hindi raw makakatulong. Nang marinig iyon, labis na nagalit si Guan Xiaochun. Talagang iba ang may dugo sa katawan. Hindi tumama sa ulo ng mga magulang mo to, kaya hindi ka nag-aalala. Kaya pala hanggang sa huling sandali, hindi na alintana ni Guan Xiaochun ang reputasyon ng kahit sino. Hayagang pinuna ang kanyang asawa sa gitna ng maraming tao at mabilis na umalis. Iniwan si Tona na nasasaktan doon pagkatapos ng ilang oras na paghihintay. Sa wakas, naging matagumpay ang operasyon ng ina ni Guan Xiaochun. Ngayon, kailangan na lang maging stable ang kondisyon ng pasyente. Hindi na magtatagal at wala ng panganib. Si Nanay Guan Xiaochun ay nailabas na rin mula sa operating room. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pinakamamahal na anak ay dumating na rin. Pagkakita sa kanyang anak, nagalit ang kanyang ama at sinampal siya. Ngayon ka lang dumating, ano pang silbi mo? Umalis ka na, nakakasira ka lang ng araw. Pagkalipas ng ilang araw, hindi nakita ni Guan Xiaochun ang kanyang ina kaya umuwi siya at nakipag-usap sa kanyang asawa. Bumili ng ilang masustansyang pagkain at maghintay hanggang sa kumalma ang kanyang ama. Darating sila para kamustahin ang nanay ko, pero si Tona ay may sama pa rin ng loob, kaya hindi niya sila pinapansin. Kung gusto niyang umalis, umalis siya. Hindi siya umalis kaya napilitan silang gumamit ng bato-bato pick para sa solusyon. Buti na lang at malakas ang appeal ni Guan Xiaochun kaya natapos din ang lahat ng maayos. Kinabukasan, pumunta si Tona para dalawin ang kanyang biyenan ayon sa usapan. Siyempre, dahil sa nangyari, ayaw na niyang pansinin ang mag-asawa. Nakita ni Guan Xiaochun ang kanyang biyenan na nagpapakain ng lugaw sa kanyang ina, habang nakikipag-usap sa kanyang tiyahin na nagbabasa ng dyaryo sa labas. Gulat na gulat siya kung saan nanggaling ang babaeng ito. Nang magtanong, nalaman niyang ang babaeng ito pala ang kinuha niyang tagapag-alaga ng kanyang may sakit na ina sa halagang 300 tay kada araw. Pagkarinig pa lang sa kinikita nito sa isang araw, nagulat ang mga biyenan niya. Talagang ang mga mayayaman, walang iniisip sa paggastos ng pera. Pero sinabi sa kanila ni Tona na ibinili na sa kanya ni Guan Xiaochun ang pag-aalaga sa mga matatanda, kaya kahit 300 tay o 3,000 tay pa yan. Hindi ko rin pinagsisisihan ang matari niyang tono. Dali-daling tumayo ang kasambahay para ligpitin ang 8 pares ng chopsticks. Pero huli na ang lahat para sa tamad at mahilig gumala na gaya niya. Dapat siyang ireklamo sa ahensya. Nang makita nila iyon, medyo nagbago ang pakikitungo ng mga magulang ni Guan Xiaochun. Samantala, dahil hindi nila napirmahan ang kontrata, kinailangan pa rin ni Wei Wenbin na ipagpaliban ang pagbabayad ng sahod sa mga empleyado niya. Dahil sa sitwasyon, lahat ay balisa, maging ang mga empleyado, pati na ang mga pinakamatataas na opisyal ay nagsumite na ng resignation. Kung hindi na ito maayos sa amo, pipilitin na nilang lapitan ng asawa ng amo. Kaya naman, nang makita ang pagdating ni Li Wei, agad siyang pinagitnaan ng mga empleyado sa opisina. Hiniling nila na agarang ayusin nito ang problema sa sahod, para makita nilang napipilitan ng asawa niya. Sa wakas, lumabas din si Wei Wenbin mula sa kanyang opisina. At sinabing aayusin niya agad ang problema. Para masolusyonan ang problema, nagdesisyon si Li Wei na gamitin ang perang inipon ng tatay niya, nang matagal para sa apo niya, para mabayaran muna ni Wei Wenbin ang sahod ng mga empleyado. Pero paano matatanggap ni Wei Wenbin, na mapagmataas, ang ganitong sitwasyon? Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin makapagsalita, kaya mo itong ayusin. Nakikita kang ganyan. Nasasaktan si Li Wei. Pinayuhan niya si Wei Wenbin na ipasara na lang ang kumpanya o kaya, humingi ng tulong kay Guan Xiaochun. Pagkarinig pa lang sa pangalan ni Guan Xiaochun, kumulo na ang dugo niya. Normal lang ayaw ko na siyang marinig,
Tapos ngayon, mula pa sa bibig ng asawa ko. Mas lalo akong nainis, kinausap ko si Li Wei kung totoo bang naniniwala lang siya sa ex niya. Sa sobrang galit, pinalayas ko siya. Wala na akong nagawa, kaya pumunta ako sa bangko para hanapin ang hayop na iyon. Nagmakaawa ako sa kanya para tulungan ako. Hindi ko inaasahan na agad siyang pumayag. Pero nga naman, may kasabihan, mahirap talikuran ng ugali. Paano naman naging ganito kadali ang lahat? Kung may dapat sisihin, si Wei Wenbin lang naman ang bata at walang karanasan. Nilimas na naman siya ng taong yun dito. Nabalitaan na rin ni Guan Xiaochun na napipilayan na si Wei Wenbin. Kaya nagpunta siya kay Li Wei para ayusin to. Nang malaman niyang isinangla mo na naman ang bahay, sobrang nagalit siya. Anong problema kung malugi ang kumpanya? Ngayon isinangla mo ang bahay, paano kung hindi ka kumita ng pera para bayaran? Kukunin ng bangko ang lupa, saan ka pupulutin? Kahit na puro galit ang sinasabi ni Guan Xiaochun, pero sa huli ay pumayag pa rin siyang maging guarantor, para makuha ni Li Wei ang titulo ng lupa at makatira rito. Ang hayop na iyon ay, umuwi na rin galing sa business trip. Kaya naman dali-daling tinanong ni Wei Wenbin si Han, kung ano na ang nangyari. Hindi niya inaasahan na hindi lang siya tinulungan ng lalaki, kundi agad din siyang pinagtabuyan at sinabihang kung may problema siya, pumili siya doon. Huwag siyang sumingit kahit pa magkaibigan sila, hindi pwedeng lumusat sa batas. Nang makita niya iyon, nag-aalala na si Wei Wenbin at malakas na siyang sinaway. Tinulungan kita sa pag-aalaga ng aso mo buong araw. Hindi naman dapat yun, akala mo naman sasabihin niya sa akin. Pinakain ko kasi ng asin ang aso mo kahapon kaya nagkasakit. Hindi pa nga siya nakakapaghiganti, ang angas-angas mo na, at akmang sasakal na niya ako. Hulihin mo ako, pasensya na, alaga ko. Mabuti na lang at dumating na sina Guan Xiaochun at Li Wei at nakita nila ang asawa ko. Agad na lumapit si Li Wei at tinanong kung ano ang nangyari, pero hindi inaasahang natulak ni Wei Wenbin si Guan Xiaochun. Nang makita ito, nag-init ang ulo ni Guan Xiaochun. Kaya ang dalawa ay nagsuntukan. Dahil hindi mapigilan ang dalawa, tumawag na lang ng pulis ang mga gwardya. Dinala sa presinto ang dalawa. Dahil alam niyang hindi maganda ang lagay ng loob ng kaibigan. Nagpakumbaba si Wei Wenbin at humingi ng tawad. Pero nagreklamo pa rin siya. Hindi tama na saktan ni Wei Wenbin ang isang babae. Pero hindi naman papayag si Wei Wenbin na magpatalo sa kanya. Nagtalo ang dalawa. Di nagtagal, nabalitaan din ito na napansamantalang ikinulong ang kanyang asawa. Dali-dali siyang pumunta para piyansahan silang dalawa. Pagkalipas ng ilang araw, pinayagan na ring makalabas ng ospital ang nanay ni Guan Xiaochun. Sakto namang iminungkahi niya sa kanyang mga magulang na tumira na lang sa kanila ng kanyang asawa, para mas madali silang maalagaan ng kanilang mga anak. Nang marinig ito, natigilan ang kanyang mga magulang. Sa wakas, mas naging responsable na ang kanilang anak, kaya agad silang pumayag. Pero nag-aalala pa rin sila. Hindi nila alam kung magiging abala ba ang kanilang manugang kung lilipat sila. Kahit hindi naman tinanong ni Guan Xiaochun ang kanyang asawa. Pero bahala na, basta't nagawa na, ang iba ay pag-iisipan na lang mamaya. Nang gabing iyon, pag-uwi nito na galing sa trabaho, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na nakaupo at naghihintay. Sa sala, siya ay lubos na nagulat, at sa mismong oras na iyon, nagsimula na namang magbiro si Guan Xiaochun, para mawala ang lahat ng pagkailang, pagdating sa silid. Siya ay nagpaumanhin kay Tuna dahil sa kanyang ginawa. Lahat ng iyon ay dahil lamang sa gusto niyang makasama ang kanyang mga magulang. Kahit alam niya ang mabuting intensyon ng asawa, si Tuna, galit na galit pa rin dahil may dalawang bigla, na sumulpot sa bahay nila. Pagkarinig niya nito, biglang nagalit si Guan Xiaochun. Mga magulang ko yun, hindi naman sila mga pulubi na basta nalang sumusulpot. Pagkasabi niya nito, agad siyang nagsisi. Dali-dali siyang umupo at humingi ng tawad na parang batang nagkasala. Bulong niya kay Tuna, matanda na ang mga magulang ko. Gusto kong sulitin ang panahon na kasama sila habang buhay pa sila. Kasi pag nawala na ang tao, huli na ang pagsisisi. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad na lamambat ang puso niya. Sige na nga, dito muna sina mama at papa, pero ilang araw pa lang. Nang bumalik sa dati niyang gawain ang biyenan niyang lalaki, inimbita niya ang mga matatanda sa paligid para magpatingin sa bahay nila. Pag-uwi ni Tuna, nakita niyang nakahilera ang mga tao sa sofa. Basta nalang ginamit ang banyo sa kwarto niya. Hindi pa nakontento, umakyat pa sa kama niya kaya agad siyang nainis. Pinaalis mo sila sa likod bahay nang walang galang. Hindi ka man lang nagpakumbaba. Turuan mo sila ng leksyon para malaman nila kung kanino to bahay. Nakikita ko na naman yang pagkamaarte mo. Nag-uwian na ang mga kapitbahay. Sa susunod, huwag mo nang asahan na pupunta pa sila rito. Nakita ng mga magulang ni Guan Xiaochun na ganoon ka magsalita kaya nagsimula na rin silang magligpit ng gamit. Umuwi sila sa lumang bahay kahit anong pakiusap nito na. Nangako pa siyang magpapaupa ng pribadong klinika para madali siyang magpagamot. Pero hindi pa rin sila pumayag at umalis na lang.
Kinabukasan, pag-uwi ni Guan Xiaochun sa bahay at hindi nakita ang mga magulang niya, nagalit siya ng todo. Kahit anong paliwanag ni Tuna, ayaw niyang makinig. Nagdesisyon siyang umalis ng bahay at mula noon, tuluyang nawala si Guan Xiaochun. Dahil hindi niya makontak, tinawagan nito na si Jia Lei para alamin ang sitwasyon. Doon niya nalaman na 2 araw na pala itong hindi pumapasok sa trabaho. Nagsimulang mag-alala si Tuna, hinala niya na sa mga ganitong pagkakataon. Siguradong hahanapin nito ang dating kasintahan kaya dumiretso siya sa bahay ni Li Wei para mag-eskandalo. Walang nakuha na impormasyon kay Li Wei. Handa na sana siyang umuwi pero pagbaba niya sa lobby, nakita niya si Wei Wenbin. Kaya naman agad niya itong pinagsabihan, ingatan mo ang asawa mo. Para bang isang matinding suntok sa puso ang mga salitang iyon kay Wei Wenbin. Pagdating sa bahay, agad niyang kinumpronta si Li Wei. Muli na naman ba kayong nagkikita ni Xiao Zuan? Aba, nandito na nga ang asawa ko sa bahay. Napakaganda naman ng mukha mo. Ano, hindi lang siya gumamit ng masasakit na salita para pintasan ka. Gusto pa ni Wei Wenbin na makita ang talaan ng mga tawag mo. Habang nag-aagawan ang dalawa, napadulas ang telepono mula sa kamay ni Wei Wenbin. Bumagsak ito sa lupa. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng telepono ay tila isang nag-aapoy na mitsa. Sumiklab ang galit sa puso ni Li Wei. Sa kabilang banda, naghahanap siya ng kanyang asawa. Biglang may naisip si Tuna. Nag-upa siya ng isang mag-asawa para magpanggap ng mga pasyente, at dadalhin sila sa kanyang biyenan para gamutin bago umalis. Tinawagan niya sila sa opisina at maingat na pinagbilinan. Kahit walang sakit, dapat magpanggap na may sakit. Kung may sakit naman, dapat mas maging maarte pa para mapaligaya ang mga biyenan. Nang matapos ang lahat, nagsimula na silang umuwi. Pagdating nila sa bahay, masayang sinabi niya sa kanyang tiyahin na nakatayo sa tabi ng kanyang biyenan. Manghuhula po kayo, basta't gagamutin ninyo, gagaling po ang sakit. Talagang epektibo ang diskarte na ito. Nakakatuwang marinig na pinupuri siya ng kanyang manugang sa harap ng lahat. Tuwang-tuwa siya sa loob habang sinusuri ng kanyang biyenan ang pasyente. Samantala, hindi rin nakalimutan ng babae ang kanyang pangunahing misyon. Iyon ay ang manamit sa kanyang mga biyenan para makasama sila sa iisang bubong. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-uusap, nalaman ng ina ni Guan Xiaochun na nitong mga nakaraang araw, ang kanyang anak na lalaki. Hindi ako umuwi kaya naunawaan na rin ng aking lola ang nasa isip ni Tuna. Siyempre, bilang mga magulang, ayaw din nila na ang kanilang mga anak ay mag-away dahil lang sa isang maliit na bagay. Kaya sinabihan nila ako na huwag mag-alala. Ngayon na ako ay manugang na sa pamilya Kwan, hindi nila hahayaang maapi ako. Samantala, si Guan Xiaochun ay nakahiga sa damuhan. Inaalala niya ang mga alaala nila noon. Si Jia Li lang talaga ang nakakaintindi sa kanya. Ilang sandali matapos marinig ang balita ng pagkawala niya, nahanap na niya ang taong para sa kanya dahil sa pang-aaliw niya. Sa wakas, nakapag-isip si Guan Xiaochun at mabilis na bumalik sa trabaho. Pagdating niya sa kumpanya, nadatnan niya si Tona na naghihintay sa opisina. Pagkatapos ng mahabang usapan, nagkasundo rin silang dalawa. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Kinabukasan din ay nag-away na naman sila. Dahil sa isang kontrata, nag-away na naman sila ng husto. Nang mga oras na iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Liu He, ang paboritong estudyante na pinagastusang mabuti ni Guan Xiaochun para sa pag-aaral sa ibang bansa, ngayon ay gustong gumanti, kaya pumunta siya kay Wei Wenbin para humingi ng pakikipagtulungan sa pagkatalo sa kanyang guro. Noong araw na iyon, habang si Wei Wenbin ay nag-aalala dahil sa puhunan, biglang sumulpot si Liu He sa kanyang opisina. Sa kasalukuyan, siya ay isang ehekutibong direktor ng isang venture capital firm. Basta't pumayag si Wei Wenbin kaagad, magpapadala siya ng puhunan sa lahat ng proyekto nila. Para sa kanya, ang pagkakaibigan ay walang halaga. Ang pera lang ang permanente, kaya gusto kong gamitin ang teknik ni Wei Wenbin. At ang perang hawak ko para bigyan ng leksyon si Guan Xiaochun na hindi niya makakalimutan. Nang marinig ang pagbago ng isip ni Liu He, labis na nagulat si Wei Wenbin. Pero kalmado lang si Liu He at sinabing ito ang kabayaran ni Guan Xiaochun. Noong gusto niyang makipagsosyo sa kanila, pinalayas siya nito papuntang ibang bansa para mag-aral. Habang nahihirapan siya sa napakaraming bagay, siya naman ay nanatili rito at namuhay ng marangya habang pinupuri ng lahat. Dahil sa inggit, gumawa siya ng sarili niyang pangarap. Malaki ang ambisyon at nagtagumpay tulad ng narating niya ngayon. Sa puntong ito, sapat na ang pera at kayamanan, isa lang ang kanyang layunin. Iyon ay ang talunin ng imperyo ni Guan Xiaochun. Hindi maitatanggi na magaling si Liu He. Talagang dalubhasa siya sa pagbasa ng tao. Isang pangungusap lang, tagos na sa puso niya. Sa ilalim ng masusing pagsusuri ni Liu He, nakita na rin ni Wei Wenbin ang katotohanan. Bagamat hindi siya direktang sumagot, parang may sagot na siya sa puso niya. Samantala, si Guan Xiaochun naman ay nakikipag-usap kay Jia Lei. Tinitingnan kung paano nila matutulungan si Wei Wenbin na malagpasan ito. Tiwala niyang nasabi kay Jia Lei na sa kasalukuyan
Ang kanyang e-commerce platform ang siyang tanging pagpipilian, at ang pinakamainam para makasama ni Wei Wenbin. Ngunit matigas ang ulo ni Wei Wenbin at ayaw nitong aminin iyon. Dapat sana'y naganap ang lahat ayon sa inaasahan ni Guan Xiaochun. Ngunit nakaharap siya ng isang malaking balakid, si Liu He, upang lubos na makapanghikayat kay Wei Wenbin kinabukasan. Nagpadala si Liu He sa kanya ng imbitasyon sa isang salo-salo. Nakita ko mismo ang hayop na iyon sa hon nila noong gabing iyon pagkababa ko pa lang ng sasakyan. Sa kanya inilabas ang imbitasyon mula sa bulsa niya. Nang makita iyon ni Wei Wenbin, mayabang din niyang inilabas ang kanyang imbitasyon. Nang mga sandaling iyon, dumating din si Liu He para tulungan siya. At pinagbantaan niya ang lalaki, kaya't halos sumabog sa galit ang hayop. Dahil sa kabaitan ng binata, nagsimulang mag-alinlangan si Wei Wenbin. Pagkatapos, pinaalalahanan siya ni Liu He na kapag sila'y nagtagumpay na lamang sila maaaring maging mayabang, kaya't dapat niyang sulitin ang pagkakataong ito. Di nagtagal, nagpa-press conference din si Yun. Inanunsyo niya na makikipagtulungan na sila kay Liu He. At ang pangunahing layunin nila ay patalsikin si Guan Xiaochun sa merkado. Ikinagulat ito ni Guan Xiaochun at Jia Lei. Samantala, nagtatalo naman si Guan Xiaochun at ang kanyang asawa. Dahil sa pagbabawas ng budget sa Research and Development Department para mapabilis ang paglabas ng bagong produkto, iminungkahi ni Tuna na ibenta na lang ang research center. Dahil umaabot daw sa 1/3 ng kita nila ang gastos dito kada taon. Pero sa pananaw ni Guan Xiaochun ng Research Center, ito ang kaluluwa ng isang kumpanya dahil kaya hindi talaga ito maaaring pumasa. Habang nagtatalo kayong dalawa, nagsimulang magreklamo si Guan Xiaochun kay Tuna. Pareho kayo ng utak ng tatay mo, pera lang ang iniisip ninyo. Sa pagkakataong ito, may tumawag na reporter kay Guan Xiaochun. Nang makita ito ni Tuna, sumiklab na naman ang selos niya. Inagaw niya ang telepono at sinabi sa kabilang linya, may asawa na si Guan Xiaochun. Mahiya ka naman. Nang makita ni Guan Xiaochun ang matinding selos niya, tinawag niya itong baliw. Pagkatapos ay lumabas siya. Nang gabing iyon, habang nag-iinom si Tuna, dumating ang kababata niyang lalaki. Nang makita niya ang lungkot nito, tinawag niya ang waiter para kunin ang mamahaling alak niya na nakatago sa bodega. Nang malasing na ito, ay nalalayan niya ito papunta sa kotse at dumiretso sa bahay niya. Pagkatapos may higa sa kama, ang masasamang iniisip sa ulo niya ay nagsisimula ring lumutang. Pero nanaig din ang katwiran sa lahat ng pagnanasa. Ang mga pangkaraniwang bagay na naririnig niyang tinatawag mo ang pangalan ng asawa mo, ay nagpawalang gana sa kanya. Kinabukasan, nang magising si Tuna, nakita niyang nakahiga siya sa isang kakaibang silid. Agad niyang kinapa kung suot pa niya ang kanyang damit. Sa pagkakataong ito, dinalhan siya ng pagkain ng kanyang kababata para maibsan ang kanyang pagkagutom. Nang makita ang nag-aalalang mukha niya, napatawa ang kanyang kababata. Kung buong gabi mo siyang tinatawag sa pangalan ng asawa mo, paano ako makakapagtrabaho? Narinig iyon, medyo kampante na rin si Tuna. Pero kailangan na niyang umuwi agad, baka mabaliw na si Guan Xiaochun. Pagpasok pa lang nito na sa pinto, nakita na niya ang asawa niyang naghihintay doon. Dali-dali niyang tinanong kung saan siya nagpunta kagabi at hindi niya sinasagot ang tawag. Galit ka pa rin ba sa nangyari kagabi? Nang makita siyang tahimik, mas lalong nag-alala si Guan Xiaochun. Ay nalalayan niya ang asawa niya na umupo at pinayuhan na huwag ipagbili ang research center. Napansin kong maganda ang mood mo ngayon. Napagdesisyonan kong ikwento sa iyo ang mga nangyari kagabi. Pero sa di inaasahan, tumawag ang kababata ko. Pagkakita ko pa lang sa pangalan niya, agad kong pinatay ang tawag. Ang ginawa ko ay pumukaw sa hinala ni Guan Xiaochun. Inagaw niya ang telepono ko para tingnan. Nalaman niya na nakipag-inuman ako sa kanya kagabi. Sakto namang nag-message ulit ang kababata ko habang natutulog ka. Ang ganda parang anghel, pero ang mga text na to parang bomba. Sumabog ng malakas sa isip ni Guan Xiaochun. Padabog niyang inihagis ang cellphone nito na sa sahig. Pagkatapos, nagdabog siyang umalis, kahit anong paliwanag ang gawin niya. Para makipagbati sa asawa niya, si Tuna na hindi man lang nagluluto, ay handang maghanda ng isang buong mesa ng masasarap na pagkain. Sayang lang, kahit anong tawag niya, ayaw pa ring umuwi ng asawa niya. Nagdadahilan na abala sa trabaho, pero ang totoo, naglalaro sa opisina. Alam niyang galit pa rin sa kanya. Agad na inihanda ang pagkain at dinala sa kanya, pero patuloy pa rin siyang nagtampo. Para siyang hangin simula noong araw na iyon. Kahit magkatabi sa iisang kama, hindi siya nagsasalita ni kahit isang salita. Maya-maya, dumating ang ika-45 anibersaryo ng kasal ng mga magulang niya. Sinamantala naman ng asawa ni Tuna ang pagkakataong ito, para ipakita ang kanyang sinseridad kay Guan Xiaochun. Nakita niya ang mga ngiti sa labi ng mga magulang niya. Sa wakas, nagkasundo na rin si Guan Xiaochun at nagpakumbaba para makipag-ayos sa asawa. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang mga pagsubok. Araw iyon ng kaarawan ni Tuna. Nagdala si Guan Xiaochun ng mga bulaklak sa opisina nito, para sorpresahin ng asawa.
pero nakita niya ang regalo ng lalaking iyon. Nakapatong ito sa mesa. Doon na nagsimulang bumagsak ang kanyang loob. Pagdating ni Tuna, ipinakita ni Guan Xiaochun ang kanyang pagkadismaya, at pagkatapos ay umalis kaagad. Nang gabing iyon, tinawag ng mga magulang ni Guan Xiaochun ang lahat para maghapunan sa bahay. Kumpleto pa rin naman ang pamilya, pero hindi na katulad ng dati ang kanilang relasyon. Hindi lang ayaw makipag-usap ni Guan Xiaochun kay Wei Wenbin. Ang mas malala pa, nilingunin ayaw niya. Pagkatapos kumain, iniwan ni Guan Xiaochun ang asawa at sumabay pa uwi kay Jia Lei. Sa wakas, napansin na rin ng mga biyenan ang kakaiba sa kanilang dalawa. Pinaalalahanan siya ng biyenan na sa pagsasama, dapat matuto silang magpasensyahan. Dahil gabi na rin, nagpaalam na si Tona sa mga biyenan at umuwi na. Kaso biglang nasiraan ang sasakyan niya. Hindi niya matawagan ang asawa kaya wala siyang nagawa kundi tawagan ang kababata niya. Hindi nagtagal, dumating agad ang kababata niyang si Tona sa pinangyarihan. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, dumating ang kanyang tagapagligtas. Agad na niyakap ni Tona ang kababata. Mukhang malala ang sira ng sasakyan niya at hindi pa ito maayos agad. Kaya hinatid siya ng kababata niya hanggang sa tapat ng bahay niya. Bago umalis, sa wakas ay ipinahayag na rin niya ang nararamdaman niya. Kung sakaling hindi na maging mabuti sa'yo si Guan Xiaochun, balik ka na sa akin. Pero nakita na pala ni Guan Xiaochun ang eksena. Kahit 100 bibig si Tona, hindi na niya maipaliwanag yan. Hayaan na, kitang-kita na. 2 salita lang ang sinabi ni Guan Xiaochun, hiwalayan na tayo, tapos agad siyang umalis. Pagkatapos malaman ang sirang relasyon ni Guan Xiaochun, nagbulungan ang mga shareholder, pero si Guan Xiaochun, sinabi niyang huwag nilang isipin yun, unahin lang nila ang kapakanan ng kumpanya. Hindi na kinaya nito na ang pagiging malamig niya. Umalis siya sa gitna at nagtago sa sasakyan para umiyak mag-isa. Sa kabilang banda, si Wei Wenbin ay lubos ng nagbago. Lihim siyang nakipag-ugnayan kay Liu He para magplano ng pagkuha sa kumpanya ni Guan Xiaochun. Unti-unti niyang kinuha ang lahat ng kapangyarihan. Nangako si Wei Wenbin na tiyak niyang ipaparamdam niya kay Guan Xiaochun ang lasa ng pagtataksil. Ngunit ipinahayag din niya na ang kanilang plano sa pagkakataong ito ay may iisang target lamang si Guan Xiaochun. Huwag nilang hayaang magbayad ang mga inosente dahil dito. Nang marinig iyon, tumawa si Liu He. Napakasama ni Guan Xiaochun sa kanya. Parang napakamaawain mo naman, alam mo na ang nangyari kamakailan. Nagkakagulo na ang pamilya ni Guan Xiaochun, at mukhang tuwang-tuwa si Liu He. Sobrang inaasam-asam niyang makita si Guan Xiaochun na nawalan na ng lahat. Sa kabilang banda, nasa mahirap na kalagayan din si Guan Xiaochun. Araw-araw ay pinagpipilitan siya ng mga shareholder, at pinayuhan pa siyang huwag hayaang makaapekto ang personal na alitan sa gawain ng kumpanya. Mag-IPO para ma-optimize ang kapakinabangan ng kumpanya. Iminungkahi ng mga shareholder na singilin ang lahat ng transaksyon sa plataporma ng e-commerce. Kahit na piso lang ang kita sa bawat transaksyon, pero para sa napakaraming order na mayroon sila ngayon, malaki pa rin ang kikitain nila, pero mariing tinutulan ito ni Guan Xiaochun. Dahil makakaapekto ito sa pangmatagalang interes nila, na maaaring magdulot ng pagbagsak nila, at higit sa lahat, labag ito sa orihinal nilang prinsipyo, pero walang nakaisip ng ganoon kalayo sa mga shareholder. Para sa kapitalista, palaging unahin ang tubo. Kaya walang gustong palampasin ang matabang at masarap na pagkakataong ito. Kaya nagpatuloy ang paghilaan sa magkabilang panig, at natapos ang pagpupulong. Sa hindi magandang kapaligiran, kinabukasan, nagtago na naman si Guan Xiaochun. Nang malaman ito, agad na ipinasara nito na ang balita, ngunit hindi kayang apulahin ng malayo ang apoy na malapit. Alam na rin ito ng chairman ng board of directors. Pinagalitan niya si Guan Xiaochun dahil sa pagiging isip bata, ang kanyang pabaya na pag-uugali ay makakaapekto ng direkta sa pag-unlad ng kumpanya. Inutusan niya si To na nahanapin agad si Guan Xiaochun. Walang nagawa si Guan Xiaochun, kaya kinailangan nito na makipagkita kay Li Wei para humingi ng tulong. Pero balewala ang lahat, nang mabalitaan ni Wei Wenbin ang nangyari. Agad niya itong pinuntahan at may sinabing sikreto. Nitong mga nakaraang araw, hindi rin umuwi si Li Wei. Sa tingin mo ba nagkataon lang na sabay silang nawala? Kahit ginawa na niya ang lahat, mabilis pa rin kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ng CEO ng kumpanya. Dahil dito, nalagay sa alanganin ng kanilang kumpanya. Pinuntahan ng chairman si Tona at inutusang hanapin agad si Guan Xiaochun. Kung hindi, magkakagulo ang mga shareholder dito. Si Wei Wenbin at Liu He ang makikinabang. Sabay silang nagdiwang sa kanilang tagumpay. Ang pagkawala ni Guan Xiaochun ang perpektong tiyempo para sa plano, para mabili ang kumpanya nila sa tamang panahon. Tinawagan siya nina para kumprontahin kung bakit niya ipinakalat ang balita, kung may binabalak ba siyang masama. Hindi itinanggi ni Wei Wenbin ang paratang at pinayuhan pa niya itong huwag nang sayangin ang oras kay Guan Xiaochun. Lahat ng ito ay walang saysay.
Nang malaman ang balitang ito, sa wakas ay nagpakita na rin si Li Wei. Inihagis niya ang dyaryo sa harapan ng kanyang asawa at sinisi ito. Sa huli ay nabulag ka rin pala ng pera at kapakanan, at naging isang hamak at karaniwang tao. Nang marinig ang sinabi ng kanyang asawa, nag-init ang ulo ni Wei Wenbin. Guan Xiaochun, kung ganoon na pala kamahal mo siya, hanapin mo na siya, nabigla siya sa narinig. Hindi niya maintindihan kung paano naging ganito ang dating mabait at mapagmahal na si Wei Wenbin. Bakit nagkaganyan ang Sao? Umiiyak siyang umalis sa kumpanya. At nakita pa siya ng reporter ng tabloid, kaya ginamit niya ang balitang ito. Para mag-headline na, CEO ng kumpanya, naglaho kasama ang kanyang unang pag-ibig. Mabilis na naging mainit na usapin ang balitang ito, at nakuha ang atensyon at pinag-usapan ng lahat. Laging nakapaligid ang mga reporter sa pasukan ng kumpanya, at nag-aabang sa parking lot para makakuha ng balita. Mapapakinabangan sana niya para sumikat ang istasyon niya, pero ayaw talagang magsalita nito na. Dumiretso siya kay Wei Wenbin para kumprontahin ito tungkol dito, pero nagpakita lang siya ng kawalan ng magawa. Ang asawa niya raw ang nasa sentro ng isyong ito. Sinong asawa ang gugustuhing masangkot sa ganitong eskandalo? Samantala, relax na relax si Guan Xiaochun na nanunood ng taunang konsyerto ng paaralan. Nang mabalitaan ito ni Li Wei, agad niya itong pinuntahan. Pinayuhan niya itong bumalik agad para patigilin ang mga walang kwentang chismis na ito. Kung hindi, ito na raw ang huling pagkikita nila. Pero si Guan Xiaochun ay kalmado na ngayon at nagdesisyon na siyang bitawan ang lahat. Minsan, ang matutong bumitaw ay isa ring uri ng tagumpay. Matapos ang ilang araw na pagkawala, sa wakas ay napag-isip-isip na ni Guan Xiaochun ang maraming bagay. Lahat ng natamo niya ngayon ay taliwas sa mga hinanggad niya noong una. Ngayon, ang pag-alis ay marahil ang pinakamahusay na solusyon. Sa panig na ito, sunod-sunod na ang mga negatibong balita tungkol sa kumpanya ni Guan Xiaochun na inilabas. Ito ay isang magandang senyales para kay Wen. Maaari nang magdiwang sina Bien at Liu He dahil nagsimula na silang maghati-hati sa mga gagawin. Si Liu He ang mag-aasikaso sa pagbili sa mga shareholder na laban kay Guan Xiaochun. Samantalang si Wei Wenbin naman ay personal na pupunta sa kaibigan niya. Akala ni Guan Xiaochun ay pag-uusapan nila ang pakikipagtulungan. Kaya naman labis siyang natuwa, pero hindi niya inaasahan na si Wei Wenbin pala ay mayabang. Mayabang na ipinagyayabang ang pagkuha niya sa lugar na ito. Doon lang natauhan si Guan Xiaochun. Agad niyang tinawagan si Bio para magbili ng ilang bagay. Una, baka mapatalsik ka rito. Pangalawa, nagdesisyon ang board na maningil ng bayad sa mga user. Simula ngayon, nakamit na ng kumpanya nila ang orihinal nitong layunin. Pero ngayon, ginugulo na sila ng mga outsider. Sa pananaw ng mga investor at mga user, ang kompromiso ang pinakamakatwirang opsyon. Kaya kung mapipilitan kang umalis sa kumpanya, kailangang manatili si GLA. Mas mahalaga, kung si Wei Wenbin ang pumalit kay GLA, suportahan ko siya ng buong buo. Ito naman ang pinaghirapan nila sa kanilang kabataan. Mas ligtas kung kay Wei Wenbin ito ipagkakatiwala, higit kanino man. Pagka-uwi at pagkatapos mag-isip ng mabuti, nagdesisyon pa ring tumawag si GLA kay Wei Wenbin. Turing mo ba kaming dalawa ng kaibigan mo pa rin? Kung ganyan ang gagawin mo, matatawag mo pa bang tama yun? Dahil hindi sumagot si Wei Wenbin, nagalit si GLA at binabaan ang telepono. Kinabukasan, bago ang regular na meeting, yumuko si Guan Xiaochun at humingi ng tawad sa lahat ng empleyado sa silid. Dahil sa mga nagmamadaling aksyon ko. Pero ang lahat ng empleyadong narito sa meeting room ngayon, ay mga matatapat na empleyado na sumunod sa kanya mula pa noong mga unang araw. Kaya ano man ang mangyari, susuportahan pa rin nila ang iyong desisyon. Ito rin ang pinakamahalagang pampalakas loob. Para kay Guan Xiaochun naman, si Liu He ay kusang nag-aya sa chairman na mag-usap sa labas. Gusto niyang humanap ng butas sa pag-uusap nila, para madaling maayos ang lahat. Pero ang chairman, napakaraming taon na sa industriyang ito. Paano niya hindi mapapansin ang motibo mo? Sayang, kahit gaano pa kapilit si Liu He, hindi niya mapapayag ang matanda. Kumbinsido siyang sa kumpanyang ito, walang hihigit pa kay Guan Xiaochun pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya hindi niya ako maaaring kampihan sa pagkakataong ito. Dahil hindi niya napapayag ang matanda, medyo nainis si Liu He at bamulong. Anong gayuma ba ang pinakain ni Guan Xiaochun sa kanya? At bakit ganito na lang siya katapat dito? Nakita niya si Natona at ang asawa nito na palaging nag-aaway. Balak sana ng matalik kong kaibigan na tulungan si Qingming ng kaunti, pero pagbukas pa lang ng bibig niya, sinuntok na siya ni Guan Xiaochun kaya pumangit ang mukha niya. Pero wala siyang balak gumanti. Ang mga suntok na iyon ang nagpabago ng isip niya. Hinamon niya si Guan Xiaochun, kung maghihiwalay siya kay Tona ngayon. Bukas, pakakasalan ko siya.
Saka siya sumakay sa sasakyan at mabilis na umalis. Ang sinabi ng matalik kong kaibigan ay nagpapaisip kay Guan Xiaochun. Nagkamali kaya siya ng akala sa kanyang asawa. Nandito ako para makipag-ayos sa asawa ko. Muli na namang bumisita si Tona sa mga magulang ng asawa niya. Nakita ng mga magulang ng asawa niya ang pagiging masunurin nitong manugang kaya't hindi na may pinta ang mga ngiti nila. Puro puri ang mga sinabi nila at halos mapang-angga na sa tuwa. Sana'y magkaroon na sila ng apo, napakaganda sana noon. Parang sinasabi nga naman, pag-uusapan mo pa lang ang isang tao, bigla na itong susulpot. Kakatapos lang magsalita ng biyenan niya nang bigla siyang masuka. Pero hindi naniniwala ang biyenan niya na may ganong pagkakatugma. Akala ng biyenan niya ay dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Siya lang naman ang dahilan kung bakit napapagod ang manugang ko. Pagbalik ni Tuna, sinabi niya sa asawa niya na ipasok ang manugang sa bahay. Para tignan ko ang pulso niya at alamin ang sakit niya. Pero pagkahawak ko pa lang sa pulso niya, isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ko. May apo na pala ako, para masiguro ang kaligtasan ng aking apo. Dali-dali kaming nagpunta sa ospital para sa pagsusuri. Nakuha na ang resulta ng pagsusuri. Labis na natuwa ang biyenan ko nang malaman ito. Agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan ang anak niya. Ngunit nakakatawa naman, sa mga mahahalagang sandali ay wala ang makulit na anak niya. Hindi dala ang telepono. Dahil sa labis na tuwa, agad siyang tumakbo papunta sa opisina ng anak upang ibahagi ang magandang balita. Ngunit nang marinig ito ng anak, bukod sa pagkagulat, wala siyang ibang reaksyon. Nang pumunta siya sa ospital, hindi niya balak na sumugod doon ng masaya, kundi nakatayo lang siya roon, tulala. Nakita ng ina ang anak na nakatayo lang ng ganoon. Kaya't naramdaman niya na may problema. Dahil hindi sila komportable, agad nilang hinayla ang kanilang mga asawa palabas. Pagkaalis ng mga magulang, saka lang siya lumapit para kumustahin ang kanyang asawa. Unang beses niyang maging ama, wala siyang alam. Palagi siyang naguguluhan. Pagkatapos niyang ayusin ang mga bagay sa kumpanya, dumating din si Gia Lei para makisaya sa kanilang pamilya. Pagdating niya sa hall, nakita niya ang ama ni Tona na naghihintay doon. Dahil dati nagdesisyon si Tona na magpakasal ng walang palem, hindi pa nagkikita ang dalawang pamilya. Ngayon, dahil kay Gia Lei, nagkakilala sila. Matagal nang nakipag-usap ang mga magulang ng mga biyenan ni Tona nang bisitahin ng mga ama ang kanilang anak. Nakikita ko pa rin ang pag-iingat at paggalang sa biyenan. Tinatawag siyang boss, pero iba na ang estado nila ngayon. Hindi na kailangang maging magalang, kaya lumapit siya at tinapak ang balikat ni Guan Xiaochun. Sinabihan niya itong pahalagahan ang kanyang anak, pagkatapos ay yumuko siya para kumustahin ang kanyang anak. Kumusta ka nitong mga nakaraang araw, pagkatapos ng lahat ng nangyari. Nang matanggap niya ang isang pangungusap ng pag-aalala mula sa kanyang ama, hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha. Ang pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder ay naganap kinabukasan ayon sa schedule. Dahil binayaran na sila noon pa, nagkaisa ang tatlong malalaking shareholder na ipatupad ng tuluyan ang paniningil na ito sa mga user. Pero si Guan Xiaochun ay nanindigan pa ring tumutol ayon sa batas ng kumpanya. Kung sa proseso ng pag-unlad ay may lumabas na anumang hindi pagkakasundo, kailangan itong ipasa sa board. Pero ang tatlong malalaking shareholder ay may hawak na higit sa kalahati ng mga shares. Kaya ang resulta ay matagal nang nakatakda. Pero kung ano ang naging regulasyon, kailangan pa ring sundin. Nang ipag-utos ang pagboto, sinang-ayunan ng opinyon ni Guan Xiaochun. Pagkasabi niya noon, biglang tumahimik ang buong silid. Gusto sana siyang suportahan ni Be, pero pinigilan siya nito. Mukhang doon na natapos ang limitasyon ni Guan Xiaochun. Hindi siya pwedeng yumuko at makipagkompromiso, kaya tumayo siya at nag-resign, para maipakita ang kanyang hindi pagsang-ayon sa planong iyon. Bago umalis, kinausap niya ang mga veterano at binigyan ng bilin. Ano man ang mangyari, dapat silang manatili para pangalagaan ang kanilang pinaghirapan, na pinaghirapan nilang itayo sa loob ng maraming taon. Ito ang itinuturing na anak ni Guan Xiaochun, kaya hirap na hirap siyang iwan ito, pero wala na siyang magagawa pa. Pagbaba niya ng gamit sa lobby, nakita ni Guan Xiaochun ang mayabang na pagpasok ni Wei Wenbin. Nagkasalubong silang parang mga estranghero. Di nagtagal, naupo na ito bilang CEO. Nainiwan ni Guan Xiaochun pero tinutulan ito ni Gia Lei. Hindi siya naniniwalang kayang palampasin ni Guan Xiaochun ang lahat ng ito, kaya palihim niyang tinanong si Tona kung may pakana ba siya sa likod nito, pero sinabi ni Tona na ito ang pinakaangkop na solusyon. Ang isakripisyo ang isang tao para maprotektahan ang maayos na pagtakbo ng kumpanya. Pinatunayan din nito na mahalaga sa kanya ang lugar na ito. Sa mga sumunod na araw, nag-focus si Guan Xiaochun sa pag-aalaga sa kanyang asawa at anak sa bahay. Gumugol siya ng maraming oras sa piling ng kanyang mga magulang. Bago daw maagat ang mantes, nakabantay na ang Maya.
Pagkatapos ng ilang pagbabago sa kumpanya, pinayagan din ni Wei Wenbin si Liu He na sumali sa board of directors. Ang totoo, siya ang nakinabang ng malaki sa laban na ito. Si Wei Wenbin, sa huli, ay isang pawn lamang sa kanyang mga kamay. Nang araw mismo ng kanyang pag-upo sa pwesto, siya mismo ang naggarantiya na mapapaikli ang panahon ng pagpasok sa stock market ng kumpanya. 6 na buwan. Nang marinig iyon, ang tatlong shareholder ay nagpuri ng husto. Ngunit si Jia Lei ay nagpakita ng pag-aalinlangan sa tool na pangsingil. Mag-6 na buwan bago ito may sigawa. Ang pagpapabilis ng proseso ay hindi makatwiran. Si Wei Wenbin ay puno ng kumpiyansa sa oras na iyon. Isang maliit na bagay lamang daw ito, dahil dati pa niya itong pinag-aralan sa dating kumpanya niya, at ngayon kailangan na lang ng pangkalahatang sistema para maandar agad. Narinig niya iyon. Sa wakas, naunawaan na ni Jia Lei ang lahat ng ito. Pareho na nilang pinlano iyon. Naramdaman niya ang kawalan ng katarungan. Gusto sana ni Jia Lei na iwanan na ang lahat at umalis na lang. Pero naalala niya ang bilin ni Guan Xiaochun. Kaya nagtimpi na lang siya at hinayaan na lang sila sa gusto nilang gawin. Hindi ko napapakialaman yan pagkaalis ko roon. Agad na niyaya ni Jia Lei si Guan Xiaochun para ikwento sa kanya ang sitwasyon sa kumpanya. Pero sayang, kalmado na si Guan Xiaochun. Wala na siyang pakialam dyan, ang iniisip niya na lang ay maging tatay. Sa kabilang banda, nagtatalo rin sina Liu He at Wei Wenbin tungkol sa paniningil sa mga user. Sa galit niya, sinabi niya kay Wei Wenbin, kung hindi mo kaya, hayaan mo ang iba. Sinabi niya iyon at agad na kumari pa para suyuin ang technical team ng kumpanya. Pero hindi niya alam na pagkalabas niya pa lang ng opisina, agad nang isinumbong ng taong hinahanap niya ang nangyari kay Jia Lei. Nang mabalitaan ito, agad na tinawagan ni Jia Lei sina Guan Xiaochun at Wei Wenbin para ipaalam ang plano niyang pagpapalit ng mga tauhan. Ang hindi niya inaasahan ay walang may pakialam dito. Dahil dito, napilitan si Jia Lei na siya na mismo ang umaksyon. Sakto namang nagkakaroon ng internal meeting si Liu He ng mga oras na iyon. Naisipan niyang palitan ang pangalan ng kumpanya niya dahil pakiramdam niya, ang luma ay napakaluma, at parang maliit lang ang sakop. Hindi akma sa plano niyang paglago sa hinaharap. Para mapigilan ito, pumayag pa si Jia Lei na magbaba ng pride. Ibinigay niya kay Liu He ang lahat ng kanyang shares. Pero hindi siya interesado, kaya inis na inis si Jia Lei. Hindi niya akalain na magkakaganito. Kaya ayon, nakaupo na lang siya sa kotse at umiiyak ng tahimik. Para iligtas ang natitirang pagpapakatao, nagpasya siyang kausapin si Guan Xiaochun at si Van. Kumain tayo sa labas. Kung hindi sila darating, huwag na nila akong tawaging kapatid. Pero naghintay ako mula umaga hanggang paglubog ng araw. Wala pa rin sila. Ang tatlong dating matalik kong kapatid, ngayon ay nag-aaway na parang mga kaaway. Napakasakit isipin ni Jia Lei. Nag-iisa siyang umiinom ng sunod-sunod na baso para makalimot. Ang totoo, hindi naman kalakihan ang hinihingi niya. Gusto lang niyang sila'y magkasama sa isang maliit na kumpanya. Masayang magkasama sa trabaho araw-araw, at magkakasama sa hapunan sa gabi. Magkasama tayong magkukwentuhan tungkol sa buhay. Pero ngayon, isang napakaluksong pangarap na lang pala ito. Walang sino man ang makakapagbigay nito sa akin. Iniisip ko ito. Si Jia Lei ay hindi na rin nakapagpigil ng kanyang mapait na kalooban. Umiyak siya ng umiyak. Busog at lasing, si Jia Lei ay natapilok na lumabas sa tindahan. Ngunit sa oras na iyon, isang sasakyan ang biglang sumulpot. Binangga siya. Pagkatapos matanggap ang tawag, ang tatlo ay dali-daling tumakbo papunta sa ospital. Ang pulis na namamahala sa kaso ay ibinigay ang telepono ni Jia Lei kay Li Wei. Pagkatapos ay sinabihan niya sila na ang mga sugat ni Jia Lei ay masyadong malubha. Kahit anong gawin, sayang at wala na talagang nagawa. Kasabay nito, inilabas na ng doktor ang stretcher kung saan nakahiga si Jia Lei mula sa emergency room. Hindi na muling makakabalik ang dating masayahin at masiglang bata. Napatingin si Li Wei sa hawak niyang telepono at saka lang niya napansin na mayroon pa palang mensaheng hindi niya naipadala. Kahit dumating man kayo o hindi, magkapatid pa rin tayo habang buhay. Nang makita ito, hindi na napigilan ni Li Wei ang sakit na nararamdaman. Lumuhad siya at humagulgol. Parang estatwa naman na nakatayo lang ang dalawa niyang kasama. Hindi nila matanggap ang realidad na ito. Nang makita ang mensahe, lalo siyang nakaramdam ng sisi matapos ang libing ni Jia Lei. Hindi na tinatakasan ni Guan Xiaochun ang realidad, nagpasya siyang hanapin ang kanyang biyenan upang pag-usapan ang pakikipagtulungan sa kanya upang mabilis na mabawi ang kumpanya. Paalisin si Liu He. Sa simula, hindi sumang-ayon ang tatlong pangunahing shareholder sa pagbebenta. Ibahagi sa kanila na may 30% na tubo. Dahil nag-invest na sila ng 3 taon, ang pagbebenta nito. Hindi sila kumikita ng 10% bawat taon, kaya bakit ibebenta? Nang makita iyon, bumaba si Guan Xiaochun sa tubig.
Iiwanan niya ang 5% ng mga shares at ibebenta ang lahat. Ang natitirang pera ay pantay-pantay na ipapamahagi sa tatlo. At dahil doon, napilitang pumayag ang tatlo. Ang buwanang pagpupulong ng mga shareholder ay naganap pagkatapos noon. Ilang araw bago ang pagpapahayag ni Liu He. Sa bagong pangalan ng kumpanya, ipinasok ng chairman si Guan Xiaochun. At inihayag na siya ang magpapatuloy bilang CEO. Labis na nagulat si Liu He. Hindi niya inaasahan na tatraidorin siya ng tatlong matatanda. Pagkabalik ni Guan Xiaochun sa tungkulin, hindi lang niya tinanggal si Liu He, kundi nagpahayag pa ng intensiyong panatilihin siya sa posisyon sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Pero ano pa ang mukhang ihaharap ni Liu He para manatili pa? Dali-dali siyang pumunta kay Wei Wenbin, at hindi inaasahan na maririnig niya ang pagpapahayag nito sa mga empleyado na magsasama na ang kumpanya ni Latay at ang grupo. Sa patuloy na pagtatanong ni Liu He, mahinahon lamang na sumagot si Guan Xiaochun, hindi dahil sa duwag ang ginawa niya, kundi dahil sa negosyo, hindi lang kita ang dapat tingnan. Dapat din nating isaalang-alang ang responsibilidad, utang na loob, at mga prinsipyo. Noong naghiwalay kami ni Guan Xiaochun, hindi dahil sa pag-aagawan ng benepisyo, kundi dahil magkaiba ang aming mga prinsipyo. Ngayong nakita na natin ang ating pagkakatulad, bakit hindi tayo magtulungan? Ang ganitong bagay, marahil ay hindi maiintindihan ng mga taong walang puso at sakim sa pera, tulad ni Liu Hua. Sa wakas ay natalo na ang huling alas niya, kaya wala siyang nagawa kundi umalis ng galit. Isang hapon, habang abala ako sa trabaho, biglang nakatanggap si Guan Xiaochun ng mensahe mula kay Wei Wenbin. Inaanyayahan siya nitong magkita sa dating tagpuan, pero pagdating nilang dalawa doon, natuklasan nilang matagal na palang sarado ang lugar. Sandaling nalungkot silang dalawa dahil dito. Matapos ang ilang pag-iisip, sa wakas, yumuko si Wei Wenbin at humingi ng tawad kay Guan Xiaochun. Dahil sa kanyang mga kamangmangan, humihingi siya kay Guan Xiaochun ng isa pang pagkakataon para magtulungan ang dalawang pamilya. Isa lang ang kanyang kondisyon: huwag mo na raw siyang ituring na iba. Nang marinig ito, sumagot si Guan Xiaochun. Wala noon, wala ngayon, at lalong wala sa hinaharap. Ang pagkamatay ni Jia Lei ay tuluyang nagtagumpay. Naibalik ang relasyon sa pagitan nilang dalawa. Nang gabing iyon, hinayla ni Wei Wenbin si Guan Xiaochun sa bahay niya. Nagkwentuhan sila tungkol sa nakaraan. Nang makitang nagkaayos na silang dalawa, tuwang-tuwa si Li Wei. Inakbayan ni Guan Xiaochun si Li Wei at nagbiro, "Buti na lang hindi ako nagpakasal sa iyo noon." Nang makita ito ni Wei Wenbin, agad siyang lumapit at nagkunwaring nagtatampo. "Bitawan mo ang asawa ko." Habang si Li Wei ay tumatakbo papasok sa kusina para maghanda ng pagkain. Nagsimula ang dalawa na magpataasan ng ihi, gaya noong sila'y nag-aaral pa. Nang makita sila, si Li Wei na nakatayo sa sulok ng silid ay napaluha sa sobrang emosyon. Kinabukasan, ang pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder ay muling ipinatawag. Ipinahayag ni Guan Xiaochun ang pagsasanib ng dalawang kumpanya. Kasabay nito, hinayaan din niya si Wei Wenbin na pumalit bilang direktor ng teknolohiya ng grupo. Simula noon, ang kumpanya ay unti-unting bumalik sa dating sigla. Hindi na kailangang magtalo pa sina Guan Xiaochun at Wei Wenbin. Mas marami na rin silang oras para asikasuhin ang bahay. Nakatanggap din ng mensahe si Liu He mula kay Guan Xiaochun. Bilang guro, hiniling niya na sana'y makahanap si Guan Xiaochun ng angkop na lugar upang mapaunlad ang kanyang talento sa tuwing may bakanteng oras. Bumalik silang apat upang bisitahin ang kanilang dating paaralan. Pareho pa rin ang lahat, kulang na lang ang presensya ni Jia Lei.